R Silent Channel. Please don't skip the ad. Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3841 tumawag ng isang katulong. Tanging ang selyo ng kaluluwa ng dragon ang natitira, at magtatagal ito upang makabalik. At sa Doomsday Battle na ito, si Shi ay katumbas ng ganap na pag-atres sa entablado. Sina Taki at Ogi, sa kabilang banda, ay nilamon ni Long Yuan, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay napabuti sa maikling panahon. Bukod dito, ang asul na dragon ng 7 kalamidad, ang Dragon Yuan na lumunok ng 8 kalamidad, ay hindi ito kayang hawakan. Kaya't ang dalawang dragon ay nilamon na lamang sila ng magkahiwalay, at pareho nilang pinagbuti ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Patriarch, pasensya na, ako rin ay para sa pagpapatuloy ng Shenlong clan. Sabi ni Taki. Bakit mo ito kinakausap? Naiintindihan mo ba ang lalaking ito na nagtataksil sa pamilya Shenlong? Naiinis na sabi ni Di. Dismayadong sinabi ni Lu, Taki, akala ko ikaw ang pinakamatalinong junior sa clan, bakit ka nahuhumaling? Ikaw ang nahuhumaling. Umungol si Yi, hanggat ang matandang Diyos ang mananalo, ang ikalimang asawa kung ito ay mawawasak, ang sinumpaang Dragon Emperor ay tuluyang mawawala. May paraan ang matandang Diyos para mapanatili ang ating angkan nang hindi tumitingin sa emperador ng demonyong dragon. Napakaraming kamag-anak natin, anak ko, ang may matinding galit. Makakaganti ka. Bilang patriarch ng Shenlong clan, ayaw mong maghiganti, pero tinutulungan mo si Zhou na abusuhin, at gusto mong ipagpatuloy ang pamumuno ng tyrant. Hayaan ang angkan ng Shenlong na mahiya na manatili sa madilim na mingkuan, napakagaan mo na ba? Umiling si Lu sa sakit at sinabing, si Wu Tai ay hindi pag-aari ng Demon Dragon Emperor, at hindi rin ito kabilang sa ating Divine Dragon Clan, ito ang 5th Tai sa lahat ng nilalang. Kung mawala ito, matatapos ang lahat. Lahat ng nilalang. Pero grupo lang ng talaba, mamamatay sila kapag namatay. Masungit na sabi ni Di, hindi na ako mabubuhay, may pakialam pa tayo sa kanila. Matandang tahong, patayin ang lahat ng matandang Diyos. Tingnan natin kung sino ang makakatulong sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang buhay. Sabi ni Chi Yu, kumikislap na ang mga mata niya sa kulog, at sumabog ang buong katawan niya. Shi, ikaw. Naiinis na sinabi ni Di, karapat-dapat ka bang sumigaw dito para sa labanan sa pagitan ng aming angkan ng Shenlong? Natawa si Chi Yu, kumbinsido ang elder ng Green Clan, kayong mga. Hindi talaga ako sang-ayon. Matagal ko nang gustong subukan at pumatay ng ilang matataas na antas na asul na dragon. Ngayon ang tamang oras para dalhin mo sila sa iyong pintuan. Old Jiangto. Magiging seryoso ako, pwede bang makisabay ka? Si Emperor Yan ang nasa likod, ang kapangyarihan ni Aoki ay nananatili, at ito ay puno ng sigla. Maaari kang kumilos, ngayon, papayagan kitang pumatay ng 100 beses. Naglabas si Emperor Yan ng ilang elixir at ininom ito ng diretsyo para sa kanyang sarili. Maaliwalas na simoy ng hangin at mga ulap. Sa underworld kung saan walang ganap na kapangyarihan si Aoki, pilit na ginamit ni Emperor Yan ang kanyang sariling cultivation at mga espiritual na table tasks para maglabas ng mga panlilinlang sa pagpapanumbalik. Hindi lamang iyon, kapwa naramdaman ni Chi Yu at Yelong Yuan na ang kanilang katawan ay gumaan at ang kanilang lakas ay lubos na sagana. Napakalakas ng hangin at ulap. Nagulat si Yelong Yuan. Hindi nakakagulat na sinabi ni Ye Fan na malaki ang naitulong ni Emperor Yan sa kanya nang makaalis siya sa River of Chaos. Ang katawan ng tao, kung gusto mong labanan ang lahi ng dragon, ang pagbawi ay lalong mahalaga. Mga trick ng pagukit ng mga insekto. Dismissed si Di, at sumipol ng diretsyo kay Chi Yu, naging Thunder Dragon. Shi, hindi ka umiwas o umiwas, at nag-head to head. Diyos ng kulog, bumagsak ang kamao ni Wan Yutian. Ang ultimate move ng Baihu Clan ay muling ginamit ni Chiyo. Ang mga mata ni Chiyo ay pumipintig ng platinum na kidlat, ang kanyang malalakas na braso at kalamnan ay pumutok sa balat. Tila 10,000 makalangit na volt ang gumuho sa isang iglap. Tulad ng isang mabangis na puting tigre na mythical beast, ibinuka nito ang dagwang bibig at sumugod kay Di. Mula sa malayo, ang labanan sa pagitan ng dragon at tigre ay sumabog sa kulog at kidlat. Si Chiyu ay walang pakialam sa sarili niyang mga pinsala, ang pagharap kay Di ay isang serye ng 12-12 ng mga disintegrasyon. Ang maliit na katawan ng tao ay natigilan at nagpakawala ng isang thunderbolt na suntok na sapat na upang tumugma sa katawan ni Qinglong. Ay! Gatlang M. Napatalsik si Di ng kamao, at saglit na blanko ang isip niya. Kasabay nito, duguan ang katawan ni Chiyu, halatang sugatan. Ngunit mabilis na binalot ng Asher Light si Chiyu, mabilis na naayos ang kanyang pinsala. Nilingan ni Chiyu si Emperor Yan at ngumisi. Matandang Jiangto, ayos lang. Pagpatay sa dragon, okay lang. Haha, maghintay ka. Napangiti ang puot at puot ni Chenggo. Mayabang. Nagngangalit si Di ng kanyang mga ngipin, at nilunok nito ang kalahati ng Long Yuan ng selyo, na labis na nagpapataas ng lakas sa pakikipaglaban nito. Pero hindi ko akalain na masasaktan pala ito ni Chiyo. Anong uri ng baluktot na pamamaraan ang ginamit nitong baliw ng sangkatauhan? Nakakahiya naman. Take. Anong ginagawa mong tulala? Patayin silang lahat. Nang marinig ang tawag ni Ogi, si Taki ay nagmula sa kabilang panig,
at pagkatapos na kumikislap sa tuloy-tuloy na espasyo, siya ay gumalaw ng mahusay at direktang pinatay si Emperor Yan. Tuwang-tuwa si Ogi, gaya ng inaasahan kay Taki, nang makitang si Emperor Yan ang pinakamahirap. Hanggat pinapatay si Emperor Yan, parehong isda sina Chi Yu at Yelong Yuan. Ngunit alam din ito ni Emperor Yan, at handa siyang mabuti. Ang Cyanwood 7-star pillars ay tumaas sa kalangitan, na bumubuo ng isang solidong light curtain barrier. Sayang naman at binasag lang ni Taki ang harang gamit ang isang paa. Si Chi Yu ay may di upang harapin, kaya wala siyang pakialam. Sa sandaling ito, binunot ni Yelong Yuan ang kawayan na espada at hinarap ang Taki na paalang na espada. Walang feeling saber intent, Mengzin body. Pinitik ni Yelong Yuan ang kanyang daliri sa talam, at isang pagsabog ng aura ang naglabas ng marahas na gintong ripples. Sa orihinal, ni cultivation ni Yelong Yuan o sword intent ay hindi makakapigil sa opens iba ni Taki. Ngunit, nagkataon, gumamit si Yelong Yuan ng espesyal na kutsilyong kawayan, na eksaktong kapareho ng kapangyarihan ng Aoki ni Emperor Yan. Nang makita ito, direktang pinagsama ni Emperor Yan ang kanyang paglilinang sa layunin ng espada ni Yelong Yuan. Ang sword intent ni Yelong Yuan ay tumaas ng ilang beses sa isang iglap, naging isang higanteng alon ng kulay asul na ginto, na puwersahang hamarang sa Thunderbolt Dragon Claws ni Taki. Si Yelong Yuan mismo ay hindi makapaniwala na ang kanyang sword intent ay maaaring magkaroon ng magandang kemikal na reaksyon kay Emperor Yan. Nang lumingon siya sa gulat, bahagyang ngumiti din si Emperor Yan. Salamat, sabi ni Yan Di. Senyor, huwag kang mag-alala, iwan mo ang iyong likod sa akin. Itinuring na ni Yelong Yuan ang kamatayan bilang kanyang tahanan, at ang kanyang mga salita ay mahinhin at makapangyarihan. Nang makita ang sitwasyong ito, determinado si Luzin na ang tatlong lahi ng tao ay talagang makakapagbahagi ng ilan sa panggigipit para sa kanya. Maghintay ka sandali, at babasagin ko ang shell ng Caesar na ito. Gumamit si Lu ng daan-daang Divine Thunders para pilitin na bumalik si Shengsheng, na nakasalikop dito. Kasabay nito, muling hinagis ng Dragon Claw ang Dragon's Eclipse, na hamampos patungo sa shell ng Caesar. Makapangyarihan ang super defensive power ni Caesar, pero obviously, kulang ito sa agility tulad nito. Sa simula, maaaring linangin ni Caesar ang iba't ibang mga lumang Diyos upang protektahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kapangyarihan ng paglikha. Ngunit mayroon itong yefan sa tiyan nito sa sandaling ito, at hindi nito mabuksan ang shell, kaya't walang tigil itong pinalo. 2 beses lang nahulog ang Dragon's Eclipse, at ang shell ni Caesar ay nasuntok ng uka. Tulad ng sinabi ni Green, gaano man katibay ang mga kuta, sa harap ng pagguho ng panahon, sila ay walang iba kundi isang dilaw na bulaklak. Kahit na si Yi at ang iba pang tatlong dragon ay patuloy na nagdudulot ng kaguluhan, si Chiyu at silang tatlo ay nakatayong matatag, berde at matatag bilang Mount Tai, at ang labanan ay hindi maaaring magdulot ng malaking banta. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, kinailangan ni Caesar na humingi ng tulong mula sa harapan. Don, dalhin mo dito si Axel. Kabanata 3842 Dragon Eclipse. Isang ulap ng itim na ambon ang lumitaw sa kalangitan, hindi naapektuhan ng kapangyarihan ng kalawakan, at isang portal ang bumukas. Lumabas doon si Axel, isang binata na may purple-gray na mga mata ang kumikislap na may malungkot na ekspresyon. Little Jiang. Nang makita ni Emperor Yan ang binata, agad niyang nakilala ito bilang kanyang ampon. Pare, nang makita ni Axel si Emperor Yan, halatang natigilan siya. Ikaw, plano mong maging kalaban natin. Ang mga mata ni Emperor Yan ay komplikado. Ama, umalis ka dito, ang digmaang ito ay hindi maaaring mapagtagumpayan sa mundo. Huwag mong sabihin sa akin ito, itatanong ko lang sa iyo. Gusto mong maging kaaway namin? Tanong ulit ni Emperor Yan. Bumantong hininga si Axel, ang aking ina ang nagsilang sa akin, hindi ko kayang ipagkanulo ang sarili kong lahi. Kapag namatay na ang Demon Dragon Emperor makakaligtas tayo. Matagal ko nang sinabi sa iyo na pinatay ko ang maliit na hayop na ito. Hindi ka nakikinig. Pinandilatan ni Chiyu si Emperor Yan. Hindi maitago ni Emperor Yan ang kalungkutan sa kanyang mga mata, gaya ng sinabi ko, hindi ako nagsisisi na kilalanin kita bilang anak. Dahil ganito ang tadhana, magpahinga na tayo. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Axel, at tumanggaw siya. Axel, sa pangalan ng ina ng mga Diyos, inuutusan kita. Itapon ang Diyos ng espada. Hindi na kinaya ni Caesar, at ayaw nang magdusa pa. Ina, ang Diyos ng espada ay minsang nagligtas sa akin. Ayokong ipatapon siya. Sabi mo loyal ka sa clan ko. Babalik ka pa. Hindi ko nais na ipatapon ang Sword God, ngunit kaya ko. Ipatapon ang isa pang hindi mo magagawa. Ang kalaban upang malutas, sabi ni Axel. Matapos marinig ito, nag-alinlangan si Caesar, ngunit tumanggi pa rin. Hindi. Itaboy ang Sword God. Ito ang pinakamabilis na paraan. Walang ibang nakakaalam sa pinag-uusapan ng mag-ina. Nakita ni Green na hindi kumikibo si Axel sa mga oras na ito, at wala nang pakialam sa kung ano-ano pa, isa na naman itong pag-atake ng Eclipse ng Dragon, na nagpait pa ng Scissor Shell. Galit na sinubukan ni Yi na gamitin ang kanyang katawan para harangan si Lu, ngunit pinapasok ni Lu noon ang kanyang asawa, ngunit ngayon sa kritikal na sandaling ito, paano niya ito matitiis?
Nang makitang nanggugulo pa si Yi, nagpakawala lang si Lu ng dugo ng dragon at lumikha ng kabaong ng dragon para ikulong si Yi Shengsheng. Kahit isang saglit na pagsisikap ay sapat na para mabutas ang shell ni Caesar. Nang makitang kulang ang kanyang tagumpay, natarante si Caesar. Axel, ano pang hinihintay mo? Ina, please do it. Ito lang ang hiling ko. Giit ni Axel. Galit na galit si Caesar, ngunit ang sandaling ito ay talagang hindi na makapaghintay pa. Okay, I promise you. Pumikit si Axel ng maluwag, salamat. Sa sandaling pumikit ang kanyang mga mata na kulay ubi-abo, isang hindi pa naganap na pagsabog ng lila ay lumitaw sa kanyang katawan, sa loob at labas. Ang kulay abong kinang biglang sumikat. Ang hindi mabilang na masalimuot na rune ay naging libu-libong mga lilang piraso, na nakapalibot kay Axel. Sa loob ng ilang panahon, mabilis na lumawak, paikot-ikot na kumikislap, at walang tigil na umiikot ang hindi mabilang na mga enerhiyang mala-purplish green na laso. Si Green, na akmang sasagutin si Caesar, ay biglang naramdaman na bumagal ang kanyang mga galaw. Ang lakas ng oras. Nagulat si Lumulo, ang kapangyarihan ng oras ni Axel na ito ay maaaring makaapekto dito. Ang patriarch ng Shenlang clan, sa pangalan ng Diyos ng pagkatapon, ipinatapon kita sa kailaliman ng panahon. Pinatalsik ako. Nang makita ang purple-gray na enerhiya na nakapalibot sa kanyang katawan, napangisi si Lu, kaya mo ba? Ibinuka ni Lu Woran ang kanyang bibig, at itinuro si Axel, nagluwa siya ng isang dragon na yumangal sa loob ng 9 na araw. Pero hindi umiwas si Axel, at basta na lang sumuntok. Ang ikinagulat ni Green ay walang magawa si Axel. Walang silbi. Tumawa si Caesar sa oras na ito, Axel, ang pinaka-espesyal na bata na ipinanganak ko upang harapin ang isang hindi magagapi na kaaway. Ito ay umiiral, ngunit ito ay hindi umiiral, dahil ang kakanyahan nito ay oras na nagpapatuloy. Nagigising lang ito sa isang tiyak na oras, at kapag naubusan na ito ng oras, mawawala na naman ito. Sa pagkakataong ito, na-miss nito ang buong sibilisasyon, hindi ko maisip kung gaano karaming oras ang naipon nito. Green, kahit ikaw, hindi mo maitatanggi na ang panahon ay umiral. Kaya, kapag ganap na nagising si Axel, sino pa ba maliban kay Axel mismo? Hindi mo maaaring patayin si Axel. Nang marinig ito ni Emperor Yan, namutla ang kanyang mukha, ang lumipas na panahon. Ibig sabihin, ang buhay ni Xiao Jiang ay ang oras na naipon niya. Kapag nailabas niya ang kapangyarihan ng oras, uubusin niya ang buong buhay niya. Tama, kapag ang kapangyarihan ng oras ay inilabas, kahit na 1 minuto o 1 segundo ay nawawala, ang buong proseso ng pag-iral ni Axel ay hindi maitatag. Kaya, 1 beses lang magagamit ang kanyang pagkatapon, ngunit hanggat ginagamit mo ito, kahit na ang lumikha ay hindi nalalabas sa kailaliman ng panahon. Mapakla na tawa ni Caesar, napalibutan na ng tuluyan ni Axel si Green. Pagkatapos mag-ipon ng kapangyarihan na lumampas sa buong panahon ng sibilisasyon, ang isang utak ay inilabas, kahit na ito ay berde, hindi ito makakatakas. Column, berde. Umalis si sa hola, nang makita ang eksenang ito, walang pag-aatubili sa kanyang mga mata, tanging saya. Puno rin ng kawalang interes si Ogi, at si Taki lang ang mukhang nanghihinayang. Little Jiang. Anak. Huwag gawin ito. Huwag. Sumigaw si Emperor Yan, hindi lamang para kay Lu, ngunit hindi rin niya kayang makitang gumamit si Xiao Jiang ng ganoong kapangyarihan. Upang mabuhay, para lamang maghintay para sa isang pagpapalayas. Napakalungkot ng ganitong buhay. Nang marinig ni Axel ang sigaw ni Yandy, isang kumikinang nakislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Pare, paumanhin, ang ganitong pagpili, ay limitasyon ko na. Pagkatapos ng voice transmission, ganap na naging purple-gray na masa ng enerhiya si Axel. Hindi makapaniwala si Green na makukulong siya ng isang matandang Diyos na biglang sumulpot, at ang hirap gumalaw. Ikaw ang natakot sa kapatid ko noong una. Kahit ang lumikha, may 3, 6, 9, at iba pa. Maaaring hindi pansinin ng nangungunang tagalikha ang oras, maglakbay sa oras at espasyo, at maging makapangyarihan sa lahat. Ngunit ang kaharian ng berde ay malinaw na hindi sapat upang huwag pansinin ang impluwensya ng oras, kung hindi, maaari niyang muling hubugin ang cycle at ibalik ang mundo sa orihinal nitong estado. Kaya naman, kung sapilitang ipinadala ito ni Axel sa kailaliman ng panahon at pilit na binubura sa mundong ito, wala na itong magagawa. Ang pagbura ay hindi nangangahulugan ng pagpatay, ngunit kung gusto mong bumalik sa panahong ito at mabawi ang iyong lakas, kailangan mong tingnan ang kapalaran. Damn! Nahati ang mga mata ni Chio, at pumutok siya ng 12-dosenang beses patungo kay Axel. Ang Thunder Fist ng Dao Disintegration, ngunit lahat ay walang alon. Ang oras ay walang kamatayan, at ang nakalipas na panahon ay umiral ng may layunin. Likas na hindi matatalo si Axel. Bagamat wala itong magagawa maliban sa pagpapatapon ng isang bagay at kalagkari ng isang kalaban sa kailaliman ng panahon, para sa Old God Clan, ito ay sapat na. Shi ikaw. Sa oras na ito, sinabi ni Lu sa pamamagitan ng voice transmission, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Iwanan mo ako. Iligtas ang Diyos ng Espada. Siya ang tanging pag-asa. Ang lakas ng panahon. Dragon Eclipse. Kabanata 3843 tawagan mo siya. Walang magawa si Chiyu at ang iba pa habang lumilipad ang Dragon Eclipse patungo sa mabilis na nagpapagaling na bahagi ng Caesar.
Matagal nang hindi naka-atake si Green, ngunit maaari rin itong malayo ang gamitin ang kapangyarihan ng oras para palabasin ang Dragon Eclipse. Biglang napagtanto ang isang bagay, si Chiyu ay desperadong pinatay siya sa uka ng shell. Matandang ulo ng Ginger. Gatlang M. Kinagat ni Emperor Yan ang kanyang mga ngipin, tumulo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, sinundan ng Chiyu. Si Chiyu, na parang diablo ng mundo, ay desperado na muling masira ang kanyang katawan. Ang mga daluyan ng dugo sa balat sa buong katawan ay patuloy na sumasabog, ngunit ang kapangyarihan ay tumaas sa isang hindi pa nagagawang antas. Kinailangan niyang gawin ito, dahil ang kanyang lakas ay mas malala kaysa kay Green. Sa pamamagitan lamang ng pagkawatak-watak muli natin maisara ang distansya. Barbarian! Ayaw mo talagang mamatay. Nalaman ito ni Emperor Yan ng napakabilis, halos walang putol, at ang cyan light ng paggamot ay naturok sa katawan ni Chiyu ng desperadong. Chiyu mukhang Diyos, pumuputok na at dumudugo na ang mga mata niya. Tinatawag ang lahat ng lakas, pagpuntirya sa landing point ng Eclipse ng Dragon, ito ay isang kamao ng Dragon na naghiwa-hiwalay. Dragon Fist Thousand Strikes. Ang kamao ng Dragon, na halos lampas sa paglalarawan, ay bumuhos sa hanay ng Dragon's Eclipse. Napakaraming shell ang naayos pa lang, at nasira at gumuho kaagad. Nang makita ang eksenang ito, si Lu, na unti-unting nawawala ang katawan, ay nagpakita ng kaginhawaan sa kanyang mga mata. Nako! Magtatagal para mapatapon, bilisan mo at pigilan mo sila. Ngunit si Green, na magagamit pa rin ang kapangyarihan ng oras, ay nagsumite ng Moment Eternity. Ang oras at espasyo ay umikli, kaya't ang oras para sa tatlong matataas na antas na asul na dragon upang patayin si Chiyu at silang tatlo ay naunat muli. Ilang segundo na lang ang delay, pero para sa ganitong laban, marami nang magagawa. Dragon's Eclipse. Gitling. Ginamit ni Green ang kanyang huling lakas, at isa pang napakagandang liwanag ang bumagsak. Sinamantala ang ikalawang round ng Dragon Eclipse, naglunsad muli si Chiyo ng buong lakas na Dragon Fist Thousand Strikes, anuman ang dugo at dugo sa buong katawan niya. Ngunit sa sandaling ito, nakalaya na siya mula sa Moment Eternity, at patungo sa posisyon ng tatlo, nagbuga siya ng mahabang dagandong sa loob ng 9 na araw. Sa wakas ay nagkawatak-watak at umaatake si Chiyo, at gusto ni Emperor Yan na tulungan siyang makabangon upang matiyak ang patuloy na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sa sandaling ito, ang tanging magagawa ay si Ye Longyuan. Malinaw na alam ito ni Ye Longyuan, hindi sapat ang kanyang lakas para gumanap sa Dragon Eclipse. Gayunpaman, natutunan nila ni Prinsipe Gao ang asensya ng paglamon. Nang makitang tatamaan na ni Long Xiao Jiushan sina Chiyu at Emperor Yan, itinaas na ni Ye Longyuan ang kanyang espada para harangin ang harapan. Ye Longyuan, umalis ka. Hindi tayo mamamatay. Alam ni Emperor Yan na hindi kayang labanan ni Ye Longyuan ang dagandong ng 8 kalamidad. At kung siya at si Chiyu ay nagsumikap, dapat silang magkaroon ng pagkakataon. Nasugatan kayo. Sino ang magliligtas sa aking anak? Tanong pabalik ni Ye Longyuan, na nagpadilat ng mga mata ni Emperor Yan at hindi makasagot. Kasabay nito, si Ye Fan sa katawan ni Caesar ay nakarinig lamang ng ilang salita sa labas. Pero ganoon nga si Rao, pakiramdam niya ay may posisyon sa itaas nito na patuloy na lumuluwag. Ang matinding labanan ay naging sanhi ng tensyon sa puso ni Ye Fan. Hinawakan niya si Tai Chu sa kanyang kamay, at sa pamamagitan ng wuswang, nakita niya na ang enerhiya sa katawan ni Caesar ay patuloy na lumalabas sa isang tiyak na punto. Ayan! Umaatake sila doon, kaya gusto ni Caesar na magpakilos ng enerhiya para ayusin. Naramdaman ni Ye Fan na hindi siya makaupo. Aatake ako mula sa loob at makikipagtulungan sa iyo upang masira ang shell na ito. Nagpadala ng boses si Ye Fan kay Ye Longyuan. Gayunpaman, sa mahabang panahon, walang tugon mula kay Ye Longyuan. Naririnig mo ba? Tanong ni Ye Fan. Sa labas sa oras na ito, ipinatawag na ni Ye Longyuan ang kanyang layunin sa espada at binuksan ang chi ng dugo ng dragon. Nakaharap kay Long Xiao Jiushan, na dumaan sa nagyelo na oras at espasyo at mabilis na lumalapit. Nang marinig ang boses ni Ye Fan, napuno ng ngiti ang bibig ni Ye Longyuan na nakita ang lahat ng pagbabago ng buhay. May pag-aatubili sa mga mata, may pait, ngunit higit pa, ito ay ang determinasyon na sumulong. Mabahong bata. Ano ka, tawagin mo akong tatay. Sumimangot si Ye Fan, hindi pa siya nakakausap ni Ye Longyuan ng ganito, kakaiba ang pakiramdam. Anong ginagawa mo? Napansin ni Ye Fan na may mali. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi lang ni Ye Longyuan sa kanya. Alagaan mo ang iyong ina. Naramdaman ni Ye Fan na parang biglang naparalisa ang kanyang puso sa pamamagitan ng electric shock, at ang kanyang buong katawan ay nanginig. Ikaw, huwag kang gagawa ng mga katangahan. Ngunit anuman ang sinabi ni Ye Fan, hindi na sumagot si Ye Longyuan. Ngunit sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Ye Longyuan ay determinado, at ang walang pakiramdam na layunin ng espada ay naglabas ng puyaw ng tubig, galit na nilamon ang paparating na Long Xiao Jiushan. Nililigawan mo si kamatayan. Akala mo ba Demon Dragon ka sa simula? Hindi makapaniwala si Yi na ang isang maliit na taong eskrimador ay mangangahas na kunin ang Dragon Roar 9 Heavens nito. Shi wala kang pakialam sa nangyayari sa labas, at galit na sumusuntok. Hindi lumingon si Emperor Yan sa likod niya, kahit namumula ang mata niya, hindi siya lumingon. Maliban sa restorative power ni Aoki, na patuloy na tinuturok sa katawan ni Ye Longyuan, wala itong pakialam sa kahit ano.
Alam nila na nang hindi lumingon, ang pagbibigay kay Ye Longyuan ay ang pinakamalaking paggalang sa lalaking ito. Kahit na si Ye Longyuan ay nakakuha ng maraming Longshao Jiushan, ang kanyang lakas ay malayo pa rin kaysa kay Yi. Matapos masipsip ang kalahati nito, si Longshao Jiushan ay nagsimulang mabulok at masira ang kanyang katawan. Ang kutsilyong kawayan sa kamay ni Ye Longyuan ay naging pulbus na, at ang kanyang mga kamay at katawan ay mabilis na kinain. Halos umasa sa instinct, umaasa sa paglaban ng Chaos Seeds, ginamit niya ito bilang meat shield, nakatayo sa likod ni Emperor Yan at Chi Yu. Bagamat marami pa rin ang resulta ng Longshao Jiushan, tumakas sa tabi ni Emperor Yan, ngunit hindi ito sapat upang magdulot ng banta. Nang mawala si Longshao sa loob ng 9 na araw, si Ye Longyuan ay naging itim na coke, pira-pirasong nagwawala. Gatlang M. Si Chi Yu ay umungal, dahil sa galit, ngunit labis ding naantig sa gawa ni Ye Longyuan. Ang kanyang Dragon Fist ay nagpaputok na ng 10,000 suntok. Kaya't ang kanyang mga kamay ay wala sa hugis, at ang kanyang mga buto ay nabali. Hindi sapat. Hindi sapat. Kinagat ni Emperor Yan ang kanyang mga ngipin, at patuloy itong inaayos ni Caesar, kaya napakaikli niya. Ngunit sa sandaling ito, isang itim na gintong enerhiya ang biglang lumabas mula sa loob ng shell. Napaka-responsive ni Chi Yu, at habang kumikislap ang kislap ng kagalakan sa kanyang mga mata, mabilis siyang lumayo. Tatay, gitling. Isang hysterical na sigaw na may walang katapusang ayaw at galit ang nagmula sa katawan ni Caesar. Ang layunin ng espada ng makapangyarihang Black Gold Emperor sa wakas ay lumabas sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng loob at labas. Si Green, na malapit nang mawala, ay nagpakita rin ng aliw nang makita ang liwanag ng espada na ito. Kaagad, tuluyang nawala sina Axel at Green na parabang hindi pa siya napunta sa mundong ito. Kasabay nito, si Ye Fan, na nababalot ng dugo at laman na may putol na braso, ay nabasag mula sa makapal na shell ni Caesar. 6 na beses na pagkakawatak-watik. Sa huling sandali, inilagay ni Ye Fan ang kanyang buhay sa panganib, at saglit na gumamit ng 6 na beses. Ngunit kung hindi dahil sa pagsisikap ni Nalu at Chiyo, hindi magiging sapat ang kanyang espada para tumagos sa depensa ni Caesar. Mabilis ang isip ni Emperor Yan at mabilis na naibalik ang estado ni Ye Fan upang maiwasan ang malubhang pinsala. Ngunit si Ye Fan ay walang pakialam sa kanyang mga sugat, at napaatras sa posisyon sa likod nilang dalawa. Kumuha siya ng ilang dakot ng itim na abo sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay namumula. Umalis siya. Umalis talaga siya. Sa sandaling napagtanto niyang wala na si Ye Longyuan, naramdaman ni Ye Fan na blanko ang kanyang isip. Minsan ay nagalit siya sa ama na ito, hinamak siya, minamaliit siya. Nang maglaon, naramdaman niyang opsyonal ang lalaking ito, at magagawa niya ang anumang gusto niya. Maliban sa ilang psikolohikal at relasyon sa dugo, ang pangalang Ye Longyuan ay walang gaanong bigat sa kanyang puso. Gayunpaman, nang dumating si Ye Longyuan dito, pumunta siya sa pinakadelikadong lugar para hanapin siya. Nang ilagay ni Ye Longyuan ang kanyang buhay sa lugar na ito. Biglang napagtanto ni Ye Fan na wala siyang, tinawag niya itong, tatay. Hindi siya napakabuting ama, ngunit, gaano siya kabuting anak? Sa pagbabalik tanaw sa panahong iyon, kung ako si Ye Longyuan, magagawa ko ba talagang mas mahusay kaysa sa kanya? Kaya ba niyang magtiwala ng buong puso sa isang especially iyan na asawa, mahalin ang babaeng nanloko sa kanya, ipagkanulo ang pamilya alang-alang sa mag-ina? Bata pa siya, immature siya, nasaktan siya. Maaaring may nagawang mali si Ye Longyuan, ngunit, dapat ba talaga siyang treatuhin ng ganito? Nakaramdam si Ye Fan ng kaunting hininga. Napakasimpleng katotohanan, bakit hindi niya ito pinag-isipan ng seryoso noon? Biglang napansin ni Ye Fan na may matigas na bagay sa kanyang kamay. Pagkatapos, sa isang malapit na tingin, napagtanto niya na ito ay isang banal na Dragon Jade Talisman. Hindi nakakagulat na si Ye Longyuan ay may Jade Talisman, ngunit ang bihira ay ang Jade Talisman na ito ay talagang maayos. Kabanata 3844 na isang kaisipan. Sa sandaling ito, walang oras si Ye Fan para isipin ang kakaiba at nanginginig na kamay na ito, tahimik na inalis muna ang Jade Talisman. Nang makita ni Emperor Yan ang eksenang ito, hindi niya maiwasang tumingin sa direksyon kung saan nawala sina Axel at Lo. Anak, huwag kang tumayo. Umalis ka muna dito. Sigaw ni Chi Yu. Sa ngayon, mukhang matagumpay nilang nailigtas si Ye Fan. Gayunpaman, wala na ang pinakamakapangyarihang berde, patay na si Ye Longyuan, ngunit isang Axel lang ang natalo ng kalaban. Bagamat nabasag ang shell ni Caesar, ito ay isang, medyo sira na balat, lamang para dito. Si Yi, Di at Taki ay tatlong mataas na antas na asul na dragon, kasama si Caesar at ang hukbo ng mga lumang Diyos na maaaring dumating anumang oras. Kung hindi mo sasamantalahin ang pagkataranta ng kalaban at aalis sa lalong madaling panahon, sa sandaling maghintay si Caesar na mag-react, ito ay magiging mas mapanganib kaysa dati. Hinuyam ni Ye Fan ang Taichu sa kanyang kamay, at walang balak na umalis. Nang makita ito, alam ni Chi Yu kung ano ang iniisip ni Ye Fan, at hindi napigil ang sumigaw, anak. Alam kong galit ka, ngunit kung may mangyari sa iyo ngayon. Lahat ng nakaraang pagsisikap ay nawala. Ang ikalimang babae, sisikapin kong iligtas ito, ngunit, mahina ang boses ni Ye Fan, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa itim at gintong apoy. Pinatay nila ang aking biolohikal na ama sa harap ko. Sa mundong inililigtas ko. Ang tatlong halimaw na ito ay hindi dapat umiral.
Kung hindi mo sila papatayin, ako, si Yefan, ay magiging walang kabuluhan. Nagulat si Emperor Yan. Sa emosyonal, talagang mauunawaan nila ang iniisip ni Yefan. Ang kanyang biolohikal na ama ay pinatay ng personal, at sa halip na maghiganti, siya ay abala sa pagliligtas sa mundo. Iyan ay maaaring napakamakatuwiran at napakahusay, ngunit ito ay hindi na isang flesh and blood approach. Kadalasan, ang mga nakakamit ng mga dakilang bagay ay isasakripisyo ang kanilang kakakuhan para sa kapakanan ng mas malaking sarili. At malinaw naman, si Yefan ay hindi isang malupit na emperador, sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon pa ring mainit na dugo na dumadaloy. Alam ni Chiyu at Emperor Yan na hindi makatwiran ang pagpili ni Yefan. Pero, haha, tumawa si Chiyu at sinabing, baliw ka, pero gusto ko. Anak, may tiwala ka ba? Diretsyong tanong ni Emperor Yan. Tahimik na pinakawalan ni Yefan ang kanyang sword intent, at ang sword glow sa simula ay nagsimula ng lumunok. Ang kanyang mga mata, tulad ng dalawang nagyayalong matalim na espada, ay malalim na nasaksak sa tatlong Qinglong. Wala na si Master Lu, sa pagkakataong ito. Walang makakapagligtas sa kanila. Hinintay ni Yi na marinig ito ng tatlong dragon, at lahat sila biglang nagising, hindi lang ito para pag-alitan sila bilang mga hayop, kundi pati na rin para patayin sila. Bagamat hindi dapat maliitin ang lakas ni Yefan. Gayunpaman, talagang sinabi niya na gusto niyang patayin ang tatlo sa kanilang mga high-level na Blue Dragon. Diyos ng espada. Mas mabuting huwag mong pagsisihan ito. Kung gusto mong pumatay ng dragon, dapat handa kang lagutan ng dragon. Malungkot ang mga mata ni Yi. Ngumisi si Di, ina, hindi mo na kailangang kumilos, sapat na kami ni Taki para patayin ang tatlong ignorante na tao. Bagamat natalo sila noon kay Yefan, nilamon ni Di at Taki ang kalahati ng Long Yuan ni Shi. Pagkatapos nito, tumaas ang lakas. Pagharap kay Yefan, na napuno ng dugo sa oras na ito, balak ni Di na ganap na mabawi ang kanyang mukha. Bago pa makakilos si Yefan, lumipat na si Di sa kalawakan at nagpakita sa harap ni Yefan sa isang iglap. Ang marahas na banal na kulog ay nananatili sa buong katawan nito, at isang dragon na buntot ng banal na kulog ay bumagsak patungo kay Yefan, sinusubukang bagsakan siya ng direkta. Ngunit hindi umiwas si Yefan, at sinuntok niya ang buntot ng higanteng dragon. Liao Tianwo. Pagkatapos ng panlabas na pagkawatak-watek, ang kangyan na pinaputok ay naging isang dambuhalang dragon ng apoy na may laksa-laksang 1,000 metro. Ang kamao ni Yefan at ni Kangyan ay mahigpit na nabangga sa buntot ng dragon ni Di. Hindi lamang sila nahulog, ngunit kanilang inalag ang buntot ni Di sa pamamanhid. Umuungol. Sumigaw si Di, pumutok ang kaliskis ng dragon sa bawat pulgada, at tumalsik ang dugo ng dragon. Paano ito posible? Parehong natigilan sina Yi at Taki. Si Yefan ay ayos lang sa kanyang espada. Ginamit pa niya ang kapangyarihan ng kanyang katawan at ang dugo ng dragon para iling si Di, na 7.5 nakawan sa oras na ito, pabalik. Hindi nila pinansin ang isang mahalagang punto, iyon ay, ang katawan ni Yefan ay isa ng lahi ng dragon sa asensya. Ang Divine Dragon Clan na gagamit ng disintegration ay natural na hindi isang ordinaryong Divine Dragon Clan na makakalaban. Kahit na si Yefan ay hindi kasing husay ng mataas na antas ng Asher Dragon sa maraming aspeto, ang pagkakawatak-watek ay maaaring makabawi sa napakaraming gaps. Nang makita si Yefan na sumuntok at umaatres kay Di, alam ni Chiyu at Emperor Yan na may totoong drama sa laban na ito. Kung maaari mong patayin ang tatlong dragon dito, pagkatapos ay hindi bababa sa tatlong malalaking problema ang maaaring iwasan sa follow-up na digmaan. Pagkatapos ng lahat, kapag ang tatlong dragon na ito ay ipinadala sa iba pang mga larangan ng digmaan, magkakaroon ng napakakaunting mga tao na maaaring makitungo sa kanila. Maaliwalas na hangin at ulap. Nagmamadaling tinulungan ni Emperor Yan si Yefan na makabawi, at kasabay nito, ang mga braso ni Chiyo na lubhang nasugatan, ang mga buto, ay nabuhay, at ang pag-aayos ay pinabilis. Nang makita ito, iniutos ni Caesar, Ye, dahil hindi sila umalis, hayaan silang manatili magpakailanman. Kasabay nito, binuksan ni Caesar ang shell, at pagkatapos ng malaking halaga ng yin na pumasok sa shell, lahat ng uri ng mga kamanghamanghang bagay ay nangyari. Ang pagbabago. Halos sa isang kisap mata, hindi na mabilang na pamimilit ang lumabas sa shell. Hindi na kailangang managot sa pagpapakulong kay Yefan, ginamit na lang ni Caesar ang kanyang mga kasanayan sa housekeeping para lumikha. Malinaw, ang isang malaking hukbo ng mga lumang Diyos ay pinalaki sa katawan nito at malapit ng ipanganak. Hindi lang iyon, bumukas ang mga pintuan ng espasyo ng itim na ambon, at nagpadala ang matandang Diyos na si Dao ng hindi mabilang na mga piling multo at hayop sa larangang ito ng digmaan. Biglang, bilang karagdagan sa tatlong dragon, mayroong libu-libong malalaking multo sa paligid ni Caesar. Ang layunin ng malalaking multong ito ay napakalinaw din, iyon ay, upang salakayin ang Emperor Yan. Hindi ganap na gumaling ang mga sugat ni Chiyo, kaya kinailangan ni Emperor Yan na hatiin ang isang bahagi ng kanyang lakas upang maglabas ng isang kalasag para sa kanyang sarili at protektahan muna ang kanyang sarili. Samantalahin ito ngayon. Patayin sila. Nagutos si Caesar, at idiniin na ni ang matalim na kuko ng dragon kay Yefan mula sa ibang anggulo sa isang iglap. Walang mga kampana at sipol, ang pinakasimple at direktang pag-atake, ang pinakamalaking pinsala. Kasabay nito, ginamit ni ang paglaya ni Moment Eternal para lubos na maapektuhan ng Chiyu at Emperor Yan. Walang ekspresyon ang mukha ni Yefan, inaasahan na niya ang ganitong uri ng labanan.
Isang sword frost cold. Isang espada ang tumawid sa mga umaagos na ulap at umaagos na tubig, at ang walang kapantay na mga ripple ng espada ay ganap na nakagambala sa kapangyarihan ng oras sa paligid. Malayang kumilos kaagad sina Emperor Yan at Qi Yu, at agad na nabawasan ang panganib. Si Ye Fan, sa kabilang banda, ay isang paglipat ng layunin ng espada. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng posisyon kay Fei Jian, nakatakas siya sa sorpresang pag-atake ni Yi. Isang espada. Nasira lahat ng paraan. Si Ye Fan, isang sword dragon, ay sinaksak si Yi sa tiyan gamit ang isang espada mula sa ilalim ng katawan ni Yi. Ang ultra-high concentration compressed blade sa simula, na sinamahan ng walang kapantay na sword intent of disintegration, ay hindi magagapi. Nakita ko na ang kaliskis ng dragon ni Yi ay biglang naputol, at ang talem ay tumusok sa tiyan ni Yi. Umungol si Ye Fan, at nagpatuloy sa paghagis ng Stegosaurus Shadow, ang kanyang katawan ay kumilos ng napakabilis, hila-hila ang talem. Bagamat ang labis na pagkawatak-watik at paglaya ay nagpasa ng malaking pasanin sa katawan ni Ye Fan. Gayunpaman, kasama si Emperor Yan sa likuran upang tulungan siyang makabangon, si Ye Fan ay lumaban ng walang prinsipyo. Masakit, kahit gaano kasakit, kaya niyang tiisin. Isa lang ang nasa isip niya, Dragon Slayer. Kabanata 3845 Pagbibigay-pugay. Sa isang kisap mata, ang tiyan ng dragon ni Yi ay naputol na may sugat na ilang kilometro, at ang mga panloob na organo at dugo ng dragon ay nagkalat. Umuungol. Ang kaawa-awang sigaw ng dragon ni Yi ay mas malala pa kaysa sa naunang di. Hindi nito naalala kung kailan ito nakaranas ng ganoong pinsala, ang tiyan nito ay napunit, at ang sakit ay napakasakit. Sa eksenang ito, natulala din sina Rao Shio at Emperor Yan. Anong Emperor Sword? Alam nila na ang Emperor Sword intent lang ang makakamit ng gayong mapanirang kapangyarihan. Hanggat binibigyan mo si Ye Fan ng cultivation base at ibabalik siya, kahit gaano karami ang mga kalamidad mo, maaari mo siyang patayin. Sa orihinal, ang kahinaan ni Ye Fan ay ang katawan ng tao. Ang depensa ay masyadong mahina, ang pagbawi ay hindi sapat, at ang fault tolerance rate ay masyadong mababa. Ngunit ngayon, sa pisikal na katawan ng Shenlang clan, at sa tulong ni Emperor Yan, ang pakikipaglaban sa tatlong dragon gamit ang isang espada ay hindi isang panaginip. Mga anak ko, go! Ibinuka ni Caesar ang kanyang bibig sa sandaling ito, at hindi mabilang na maitim at mabangis na lumilipad na halimaw ang umuungal patungo kay Ye Fan at sa kanilang tatlo. Ang siksik na hukbo ng mga lumang Diyos ay ipinanganak mula sa condensation ng yin. Bagaman ito ay produkto lamang ng madali ang paglikha, ito ay mas mahusay kaysa sa bilang. Ang murang lakas sa pakikipaglaban na hindi pumatay sa kanya ay agad na nilamon ang tatlo ni Ye Fan. Si Ye Fan mismo ay may sword intent na protektahan ang kanyang katawan, kaya hindi ito mahalaga. Nag-aalala siya para kay Emperor Yan at Qi Yu, ngunit nalaman niyang hindi kailangan ang kanyang mga alalahanin. Umalis ka nga. Bagamat hindi pa nakakabawi ang mga braso ni Qi Yu, nagpakawala siya ng isang malakas na dagandong, direktang pinagsama ang sound wave sa cultivation base, at naglaho ng galit. Ang shockwave na nagkawatak-watak sa isang malaking lugar ay talagang nagwasak sa hukbong ito ng mga multo at hayop. Sa ganitong uri ng lugar kung saan hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aksidenteng saktan ng iyong mga kaalyado, ito ay talagang angkop para sa mga gumagamit na naghiwa-hiwalay. Si Ye Fan ay agad na naging inspirasyon, at direktang nakakonekta siya sa lahat ng direksyon, ibig sabihin, kumaway siya ng ilang dimensional na mga tapon. Isa-isa, dimensional na pagpapatapon, na sinamahan ng pagkawatak-watik ng labas ng mundo, tumangay sa libu-libong tropa, at winalis ang 8 basura. Ang hindi mabilang na mga lumang hukbo ng mga lumang Diyos na kaka-teleport pa lang ay nawala na lahat sa abo. Hahaha, magalak, magalak. Ang ligaw na tawa ni Qi Yu ay patuloy na kumalat na parang pagkakawatak-watik, na nagpapahirap sa mga multo at hayop na lapitan. Kahit na mayroong 3 asul na dragon, sa oras na ito, maaari lamang silang makatitig ng walang laman at hindi maglakas loob na hawakan ang gilid ng madali. Ang makapangyarihang matandang hukbo ng mga lumang Diyos ay natangay kaagad. Halatang nabugbog din si Caesar. Hindi niya akalain na 3 tao ang makakapagdulot ng gayong kagulat-gulat na epekto. Kinalagad ni Yi ang bagong restore na katawan ng dragon, ibinuka ang kanyang bibig kay Ye Fan, at nagpaungol ng dragon sa loob ng 9 na araw. Ngunit napakatalam ni Ye Fan, gumawa siya ng parang kidlat na paggalaw, at pagkatapos na iwasan ang pag-atake, sa halip ay sinaksak niya ng espada ang panga ni Yi. Aw! Natusok ang medyo malambot na panga ni Yi, at napalingon siya sa ulo. Kahit na ang taong Qinglong ay alam na ang Long Xiao Jiushan ay maaari lamang umatake sa mga nakapirming target, sa tingin mo ba ay matatamaan mo ako? Malamig ang tono ni Ye Fan, at ang layunin ng espada mula sa simula ay marahas na nawasak muli. Bang! Ang black gold lightsaber na pinakawalan sa galit na galit ay tumagos sa ulo ng dragon ni Yi. Ang bungo ay nabasag, at ang pulp ng Borneal ay direktang pumutok. Nang makita ang eksenang ito, kinilig na sina Ogi at Taki. Ang layunin ng espada ng emperador na sumisira sa lahat, maging ang katawan ng 8 robbery na si Qinglong, ay hindi man lang makakalaban. Ang oras, espasyo, at anumang uri ng pag-atake ay walang silbi laban sa Emperor's Sword Intent. Mula sa isang tiyak na punto ng view, ang walang kapantay na layunin ng espada ni Ye Fan ay higit na hindi makatwiran kaysa sa 9 Tribulations Green Dragon Green.
Naramdaman ang banta ng kamatayan, dali-daling hinayla ni Yi ang kaluluwa ng dragon palayo. Isang anino ng dragon ang nabasag sa hangin, at nagplano si Yi na tumakas. Ngunit paano ito hahayaan ni Ye Fan, habulin siya, ipatapon sa isang dimensyon, at direktang sirain ang pintuan ng kalawakan. Sword God. Isa akong asol na dragon para sa 8 kalamidad, at ang kaluluwa ng dragon ay immortal. Ikaw, hindi mo ako mapapatay. Umungol si Yi, naghihisterya. Ang aking espada, pumapatay ng immortalidad. Inilabas ni Ye Fan ang lahat ng kanyang lakas at gumuhit ng nagliliyab na nagniningas na tilapon sa simula. Ang itim na apoy ay tulad ng pagsira sa langit, at ang isang espada ay gumuhit ng 10,000 milya. Sa mga baga ng todo-todo na espada ni Yan Mie, ang kaluluwa ng Dragon Yi ay sinunog sa bawat pulgada hanggang sa ito ay maubos. Hanggang sa huling sandali, hindi makapaniwala si Yi na may enerhiya sa mundo na kayang sirain ang kaluluwa ng dragon nito. Si Chiyu at Emperor Yan ay nasa mataas na espiritu. Bago sila bumaba, hindi nila inasahan na ang lakas ng pakikipaglaban ni Ye Fan ay umabot sa hindi kapani-paniwalang taas. Hindi. Sigaw ni Di, ina. Lalo na nang makitang sa wakas ay pinutol ni Ye Fan ang ulo ng dragon ni gamit ang kanyang espada, ang mga mata ni Di ay namumula. Hinawakan ni Ye Fan ang itim na gripo ni Yi sa isang kamay at iniwas ang kanyang tingin kay Di easily. Ang ulo ng halimaw na ito, babawiin ko para magbigay pugay sa aking ama. Ano sa palagay mo, Sword God? Gusto kong mamatay ka. Galit na galit si Di kaya gusto niya itong patayin. Ngunit si Taki sa gilid ay hinawakan ito ng mahigpit, pinipigilan itong umakyat. Let's go. Sinadya kanyang i-provoke. Hindi natin mapipigilan itong espada. Ganap na nakilala ni Taki na ang layunin ng espada ni Ye Fan ngayon, natatakot ako na sa ilalim ng lumikha, walang makakapigil nito. Ang ganitong uri ng kapangyarihang panlaban ay nagpapatunay lamang na si Ye Fan ay isang malakas na tao na malapit nang pumasok sa threshold ng lumikha. Naglalayo na sila ngayon at may puwang para makatakas. Ngunit kung ikaw ang magkukusa na lumapit, kapag ikaw ay masyadong malapit, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong tumakbo. Si Yi ay isang buhay na halimbawa. Nagkusa siyang umatake, ngunit sa huli ay hindi nakatakas ang Dragon Soul. Stay alive. We just have to live. Tayo ang mananalo sa huli. Malakas na pananghinaan ng loob ni Taki. Ang mga luha ay bumuhos na parang ulan, at hindi ako makapaghintay na matamba ang mga buto ni Ye Fan at sipsipin ng utak. Ngunit bago nito magawa ang anuman, hamarang na si Caesar sa kanilang daan. Hinarang ng matingkad na puting shell ang paningin ng dalawang dragon. Liwayway. Kahit na hindi narinig ni Ye Fan ang sound transmission, alam niyang malapit nang makatakas ang lumang bagay, kaya mabilis niyang pinakawala ng instant eternity. Kasabay ng pagyelo ng oras at espasyo, inilipat ni Ye Fan ang kanyang sword intent, sinusubukang lumapit sa lalong madaling panahon upang pigilan sina Ogi at Taki. Ngunit talagang ibinuka ni Caesar ang kanyang bibig at kinain, ang parehong mga dragon. Ang walang katulad na matigas na kabibi ay natigilan sa paglaslas dito ng espada ni Ye Fan, nag-iwan lamang ng bakas. Kasabay nito, napapaligiran ng itim na ambon, kinuha ni Don, ang kakaibang teleporter, si Caesar at ang dalawang dragon. Galit na umungol si Ye Fan, kung hindi dahil sa sinisira ni Taki ang sitwasyon, lalabas na sana ang utak ni Ogi at nagpakamatay. Mukhang ang taong ito na maaaring umabant at umatras at magaling sa teleportation ay medyo nakakalito. Bumantong hininga si Emperor Yan, nakakalungkot na si Taki ay isang matalinong tao, ngunit gusto niyang makasama si Di. Wala akong pakialam kung matalino man siya o hindi, sa susunod na magkita kami, gagawin ko. Patayin mo siya. Ang ulo ay itinapon sa Dragon Pond. Bagaman hindi ito perpekto, ngunit ipinakita mo ang iyong tunay na kakayahan sa pagkakataong ito, sa palagay ko ang mga lumang Diyos ay mas matatakot sa iyo at hindi maglakas loob na maging masyadong publiko. Ang layunin nila ngayon ay ubusin ang mundo, hanggat hindi mo mabuksan ang langit, maaari pa rin silang magtagumpay sa huli. Sabi ni Emperor Yan. Kahit na hindi mo talaga mabuksan ang langit, kailangan mong patayin ang lahat ng mga hamak na ito. Malamig na ngumuso si Chiyu. Kinuha ni Ye Fan ang Divine Dragon Jade Talisman ni Ye Longyuan at hinawakan ito ng mahigpit. Tayo na, kung hindi tayo babalik, ang mga tao sa Mingquan ay dapat mag-alala. Ang digmaang ito ay dapat na sa wakas ay natapos na. Kabanata 3846 hindi dapat banggitin. Ang proseso ng pagbabalik sa kaharian ay mas mabilis kaysa sa inaakala ni Chiyu at Emperor Yan. Ang pagpapakita ni Ye Fan ng Dragon Shadow Fragmentation ay sobrang pagmamaliit, at ang space distance span ay namangharin kina Yan at Chi. Noong una ay naisip na kung wala ang pamumuno ni Lu, ang daan pabalik ay magiging mas mabagal, ngunit hindi ito mas malala. Mukhang hindi nasayang ang mga araw na ikinulong ang iyong anak, ungol ni Chiyo. Upang makapaglipat sa ganoong kalaking lugar sa underworld ay dapat na mas malalim na pag-unawa sa Yin Chi. Sa katunayan, noong pinag-aaralan ni Ye Fan ang enerhiya ni Caesar, hindi niya namamalayang napunta siya sa dark energy. Si Ye Fan ay gumagawa ng banayad na pag-unlad sa pamamagitan ng pag-aaral ng lahat ng lakas at panuntunan ni Zhou Tian. Noong unang nakilala ni Yi ng 8 Tribulation si Ye Fan, lumaban siya ng pabalik-balik. Ngunit hindi nagtagal at naging kalaban siya ni Ye Fan, at ito ay dahil sa kahanga-hanga ang growth rate ni Ye Fan. Marami akong insight, pero hindi ko naiintindihan, tumanggo si Ye Fan. Hawak mo na ang Emperor's Sword Intent.
Para sa iyo, walang sitwasyon kung saan hindi sapat ang pinakamataas na limitasyon. Ang kailangan mong gawin ay patuloy na pagbutihin ang iyong sarili. Sa puntong ito, hindi sapat ang kaalaman ng ilang dragon. Matino, kaya natalo ako ng husto. Diretso ang sinabi ni Emperor Yan. Natawa si Ye Fan sa kanyang sarili, natatalo. Pinatay ko ang aking biolohikal na ama, ngunit nabigo akong patayin sila ng lubusan. Paano ito maituturing na pagkawala? Kinaikit ni Chi Yu ang kanyang mga mata, bumaba na ang 5 taibaw, hindi pa huli ang lahat para patayin silang muli. Napabuntong hininga si Ye Fan He, huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin ko. Habang nag-uusap, bumalik silang tatlo sa Mingquan mula sa Underworld. Sa daan, walang mga pagkaantala ng hindi inaasahan. Sa pag-iisip tungkol dito, alam na ng matandang Diyos na kung gusto niyang pigilan si Ye Fan at silang tatlo sa pamamagitan ng puwersa, manghihingi lang siya ng gulo. Sa oras na ito, si Mingquan ay halos kapareho ng Underworld. Napuno ng maitim na enerhiya ang buong sahig, laganap ang mga multo at hayop, at walang lugar para sa sinuman na mamuhay ng payapa. Napakagulo nitong Mingquan, GZZ at ang iba pa, hindi ba sila natatakot na tumakas na sila sa kukuan? Sabi ni Chi Yu. Posible, may daan-daang ghost gate dito, at hindi sila makakasabay, sabi ni Emperor Yan. Umiling si Ye Fan at sinabing, hindi sila umalis, dapat nasa bundok Samero sila. Paano mo nalaman? Nararamdaman ko. Sabi ni Ye Fan. Si Chi Yu at Emperor Yan ay natigilan, kaya tila ang lakas ni Ye Fan ay talagang nalampasan sila. Bagamat si Ye Fan ay may paraan ng pagkakaiba sa oras at mga tabletang panggamot upang makabawi sa kanyang paglilinang. Ngunit kahit na, ito ay isang napakakamanghamanghang rate ng pag-unlad. Pagkatapos ng lahat, kung ito ay hindi para sa patuloy na pagpapabuti ng kaharian, hindi mahalaga kung paano mapabuti ang cultivation base, hindi ito magiging isang tunay na peak powerhouse. Pagbalik ko sa bundok Samero, nakita ko na maraming monghe at mga banal na hayop ang nagtipon dito. Si Ling Shanshiwo, Du Yuner, Shilanyo, at iba pa. Ay abala sa paggamot at pagpapagaling sa nasugatan na magsasaka. Naghihintay sina Ji Xuanyuan at Jian Zizai, pagkatapos ay nagtipon at nag-uusap ng isang bagay. Nang makitang bumalik si Ye Fan at ang iba pa, lahat ay nagpakita ng kagalakan. Kuya Ye Fan, nakabalik ka na sa wakas. Nakahinga ng maluwag si Jane. Boss Jiang, hindi ba baliw ang barbarong ito sa pagkakataong ito? Maasim na tanong ni Ji Xuanyuan, na parabang ninakawan ng kanyang kasama. Salamat sa barbarong ito na nababaliw, o hindi makakalabas si Brother Ye sa parehong paraan, sabi ni Emperor Yan. Tumakbo rin ang lahat ng mga babae sa oras na ito, at ang mga mata ni Shilanyo at Du Yuner ay namumula lahat. Nahiya si Ye Fan, umakyat at niyakap isa-isa, inaalo siya. Ye Fan, bakit ka bumalik? Nasaan si Dad? Nagtanong si Feng Qinglan ng isang tanong na natatakot itanong ng ibang babae. Nagpakita ng pagtatampo ang mga mata ni Ye Fan, gusto akong iligtas ni tatay. Hindi na niya idinetalye ang sinabi niya mamaya, ngunit naintindihan na ng mga babae. Si Rao ay sina Xiao Ziner at Feng Qinglan na may matitinding personalidad, at pareho silang lumuha. Anong magagawa ko? Masyadong nakakaawa si tatay, paano natin ipapaliwanag kay nanay? Nabulunan si Ling Yue. Si Yelong Yuan ay isang lalaki, sabi ni Chiyu na may damdamin. Sai, nanghihinayang sinabi ni Jian Zizai, sa totoo lang, matagal na akong nag-aalala, ngunit hindi ko siya mapipigilan na iligtas ang kanyang anak. Kapag dumating ang sakuna, walang nang ahas na sabihin na siya ay magiging ligtas at maayos, at hindi kailangang sisihin ng demonyong emperador ang kanyang sarili. Sabi ng Emperor Yan. Sa sandaling ito, maraming malakas na pamimilit ang nagmula sa langit. Sword God, nasaan si Patriarch Lu? Ibabalik mo si Shi at ang mga taksil na iyon. Isang malalim na boses ang dumating, at siyaw ang bumalik sa bundok Samero. Hindi ito itinago ni Ye Fan, ngunit nanghihinayang sinabi, si Axel, ang ipinatapon na Diyos ng matandang Diyos, ay ipinatapon ang patriarkang si Green sa kailaliman ng panahon sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sarili. Anong ibig mong sabihin? Maaaring patayin ng matandang Diyos ang 9 Calamities Asher Dragon. Ano ka ba? Nagbibiro. Agad na nagtanong si Elder Qinglong, at maraming mga banal na hayop sa kalangitan ang naalarma din. Sa Terran side, hindi makapaniwala ang lahat, tutal, invincible si Green sa paningin nila. Hindi ito pagpatay, ito ay pagpapalayas. Ang katawan ni Axel ay ang paglipas ng panahon, at ang dami ng oras na naipon nito ay napakalaki na kahit si Master Lu ay hindi makatakas. Maliban na lang kung maaari mong ganap na baliwalain ang kapangyarihan ng oras, kung hindi. Kung sino ang makatagpo ni Axel ay ang resulta, napabuntong hininga si Ye Fan. Sumimangot si Ji Xuanyuan at sinabing, kung gayon, si Axel, maaaring si Xiao Jiang iyon. Ang brat na iyon, malamig na ngumuso si Chi Yu. Si Emperor Yan ay mukhang nalungkot, at nagsabi, ako, ang pumatay kay Patriarch Lu. Masamang pahayag iyon, pag-iisip ni Jian Zizi, noong nakulong si Brother Ye Fan, hindi pinili ni Axel na ipatapon si Brother Ye Fan, ngunit pinili ko ang Green Patriarch. Sa mata ng haring ito, hindi ito ang pinakamahalagang tao na dapat piliin, ngunit pangalawang lugar. Kung hindi dahil sa iyong mabait na puso, Emperor Yan, ang pagmamahal ni Brother Ye Fan para kay Xiao Jiang mabuting intensyon, natatakot ako na hindi pipiliin ni Xiao Jiang ang ganitong paraan. Sa oras na ito, tumawa ng malakas si Yao, Demon Emperor.
Masasabi mo talaga ang totoo. Sa tingin mo ba ay mas malakas ang Sword God kaysa sa ating Patriarch? Si Kai Tian naman. Isang posibilidad lamang, ngunit ang Azure Dragon ng siyam na kapigatian ay kumakatawan sa kawalan ng kakayahan. Ngayong wala na ang Patriarch, hindi na nakabalik si Shi. Ang pamilya ko sa Shenlong ay dumanas ng matinding pagkalugi dahil sa iyong kabaitan. Dahil sa tingin mo na ang pagsasakripisyo sa ating Patriarch ay isang bagay na dapat ipagpasalamat, kung gayon. Ang ikalimang asawa ay ipaubaya ito sa inyong mga monghe. Dahil sa sinabi ni Yao, tumanggo rin ang Shenlong clan. Ibig sabihin, ang iyong Diyos ng Espada ay napakahalaga, at ang ating patriarka ay hindi dapat banggitin. Ngayong buhay ka pa, mga mythical beasts din natin ang gumawa ng matinding pagsisikap, walang hiya ka talaga. Nang makita na ang mga hayop ng lahat ng partido ay nagsimulang manlibak, nagsimula ang panloob ng mga pagtatalo, at ang iba't ibang partido ng sangkatauhan ay medyo nababalisa din. Master Yao, hindi ganoon ang ibig sabihin ng demonyong emperador. Si Master Lu at ang demonyong emperador ay matandang magkaibigan. Paanong walang pakialam ang demonyong emperador? Pinayuhan ni Wu Xian, sa ngayon, ang Diyos ng Espada ang may pag-asa na maibalik ang mga bagay-bagay. Isaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon. Haha, kung labis kang nagtitiwala sa Sword God, magagawa mo ito sa iyong sarili. Aking Shenlong clan, hindi ko nais na patuloy na ipagkatiwala ang buhay ng aking angkan dito para sa isang maliit na pag-asa. Kabanata 3847 Isang maliit na pagkakataon. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, nagbago ang mga ekspresyon ng lahat ng naruroon. Master Yao, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Witch. Hey! Napakasimpleng dahilan, dahil ang mga lumang Diyos ay hindi natatakot na sirain ang mundo, gayon din ang aming Shenlong clan. Dahil hindi mo sineseryoso ang patriarch ng aking Shenlong clan, bakit tayo dapat maging sentimental at walang takot na madugong sakripisyo? Ang mga salita niyo ay nagpagulo sa ibang mga banal na hayop. Oo, tama si Lord Yao. Ang Patriarch Green ay ipinatapon, kaya huwag na tayong umakyat doon at mamatay. Sinubukan namin ang aming makakaya mula sa lahat ng mythical beast at race. Tapos na, tamasahin na natin ang huling pagkakataon. Ito ang pasanin ng pagliligtas sa mundo. Parang ang Sword God lang ang makakadala nito, kaya aalis na lang ako. Galit na sinabi ni Chiyu, isang grupo ng mga pagong na nanliliit ang mga ulo. Kapag bumalik ka sa labanan, sabihin mo lang ng diretsyo. Huwag mong idailan. Chiyu, nandito ka pala. Sinong kausap mo? Hinihintay ko ang mga hayop ng lahat ng lahi na maging mabait sa inyong mga tao, ngunit kayo ay hindi nagpapasalamat, at naglakas loob kang insultuhan ako. Matapang na tumawa si Chiyu, naglakas loob akong pumunta sa underworld, at natatakot akong hindi ka magtatagumpay. Master Yao, hindi talaga marunong kumilos ang barbarong ito, turuan ko siya ng leksyon. Magwakas man ang mundo, hindi kayang hayaan ng Dragon Clan ko ang isang tao. Sumakay ka na sa taas. Sasama ako, para lang ipaalam sa mga sangkatauhan na ito ang kanilang posisyon. Wala na sina Lu at Shi, at si Yao, na walong magnanakaw, ay naging gulugad ng mga hayop na malalim ang mga mata ni Yao at sinabi niya, ano ang ginagawa mo sa isang tao? Ang fifth tie ay malapit ng masira. Ano ang magagawa natin? Talaga, huwag mo na lang pansinin. Isang grupo ng mga divine beast ang nakipagtulungan, halatang sa ganoong oras, kailangan nilang hawakan ng mahigpit ang hita ni Yao. Nang makita na ang labanan ay hindi pa napagpasyahan, ang kampo sa mundo ay malapit ng magwasak, at ang mga mukha ng mga Diyos ay sobrang pangit. Orihinal na mayroong berde, at ang parehong partido ay maaaring mamuhay ng magkakasuwato. Pagkatapos ng lahat ay kumbinsido. Ngunit nang wala na si Lu, talagang mahirap para sa mga banal na hayop na ito na bitawan ang kanilang mga katawan at makipagtulungan sa mga tao. Si Yao ay mayabang noong una, ngunit ngayon kahit si Miss Shi ay walang lumalaban dito, at ito ay mas mayabang. Master Yao, kaya nagpaplano kang umalis sa Mingquan at huwag pansinin ang labanan ng Yin at Yang. Walang pakialam na tanong ni Ye Fan. Hey! Ang iyong Sword God ang nagligtas sa ikalimang asawa. Hindi mahalaga kung nandoon kami o wala. Tulad ng iniisip ng mga halimaw na gagawin ni Ye Fan ang kanilang makakaya upang mapanatili sila, nalaman niyang hindi ito ang kaso, tama, tumanggo si Ye Fan. Hindi mahalaga kung nandito ka o wala. Anong ginawa mo? Sabihin. Hindi nasisiyahan sa ugali ni Ye Fan. Nagpakawala si Yao ng isang dragon na umuungal, na nagpatahimik sa mga hayop. Sword God, alam mo ba ang sinasabi mo? Natural na alam ko, sabi ni Ye Fan, ang 5 dakila ay nakataya, ngunit ang iyong mga gawa-gawang hayop ay walang planong lumaban para mabuhay, ngunit ayaw mong tawaging duwag at duwag. Kaya, humanap tayo ng dahilan para sabihing hindi ka iginagalang ng ating sangkatauhan, hindi mo kasalanan, ito ay lampas sa ating sariling kapangyarihan. Nang hindi hinintay na magalit si Yao at ang iba pang grupo ng mga Divine Beast, direktang naglabas si Ye Fan ng walang kapantay na layunin ng espada. Pindutin. Om. Sa simula, bigla niya itong hinugot, at isang black gold sword intent ang bumaril sa langit, na ikinagulat ng mga dragon. Sword God, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Yao na nagngangalit ang mga ngipin. Sinulyapan ni Ye Fan ang mga Diyos at hayop, at sinabing may malungkot na ekspresyon, walang ibang kahulugan, ngunit mayroong isang bagay, gusto kong ibalik muna ito sa Dragon Clan. Ano?
Nang matapos magtanong si Yao ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Bukas mata. Nakita ko ang isang malaking maitim na ulo ng dragon na gumulong palabas ng dragon pool. Yi! Bulalas ng isang grupo ng mga Diyos at dragon, kahit nagpalit na sila ng kulay, nakilala pa rin nila agad. At makikita nila na naputol ito ng espada. Hindi ba naabot ni Yi ang 8 Tribulation? Paano siya napatay? Hindi ako nanaginip. Maaaring ang Emperor's Sword intent na ito ay maaaring pumatay kahit ang undead at hindi maaalis na Azure Dragon. Yi ang balita ng kanyang pagbabalik at ang tagumpay ng 8 Tribulations ay kumalat na sa iba't ibang lahi ng mga Divine Beast. Ngayon, nakikita na ito ay pinugutan ng ulo at ang ulo ng dragon ay gumulong pababa, paanong hindi nito magagawang manginig sa takot ang mga banal na hayop. Ang 8 robbery na si Qinglong ay pinatay, na hindi ka panipaniwala, lampas sa kanilang karaniwang kaalaman. Hindi banggitin ng mga banal na hayop, ang lahat ng lahi ng tao ay natulala. Akala nila ay nakatakas na si Yefan at ang tatlo, ngunit bumalik na pala sila pagkatapos patayin ang dragon. Ito ba talaga ang 8 Calamities Blue Dragon? Hindi nakaimik si Zhao Zuan. Paano pa magiging peke? Kung ikaw, maaari mong lokohin ang iba, paano mo maloloko si Master Yao? Malayang ngumiti si Jane na kawili-wili naman ngayon. Ang pares ng mga mata ng dragon ni Master Yao ay malapit ng pumutok, at ang kanyang katawan ay hindi maiwasang manginig ng bahagya. Mamatay. 8 pagnanakaw. Hindi inaasahang mamamatay. Walang ekspresyong sinabi ni Yefan, sabi ko, walang epekto sa akin ang presensya o kawalan ng iyong mga gawa-gawang hayop. I need you to save more lives in the world, kung plano mong magpakalat ng mga ibon at hayop, wala na rin akong panahon para alagaan ka, kaya lang kung magpapatuloy ang 5 tay. Tiyak na gagantimpalaan at parurusahan ko. Napakalamig ng tono ni Yefan. Ang mga Diyos at mga hayop ay nanginginig sa takot. Bagamat hindi ito direktang sinabi ni Yefan, malinaw na may plano si Yefan na ayusin ang mga account pagkatapos ng taglagas. Kung gagawin mo ang iyong makakaya, natural kang magiging isang tagapagligtas. Kung sila ay umatras sa labanan, hindi sila maliligtas kung sila ay makakita ng kamatayan, kung gayon, maaaring sila ang namatay. Ang kilos ni Yefan ay tila pinuno ng kampo ng Yangjian. Ngunit kahit na mapugutan niya ng ulo ang isang asol na dragon para sa 8 kapigatian, kailangang sumunod ang mga banal na hayop. Huminga ng malalim si Yao at biglang naging mabait ang tono niya. Sword God. Bakit maging agresibo, ang iba't ibang lahi ng mga Divine Beast ay medyo nataranta din dahil sa Green Patriarch. Ikaw. Ngumiti si Zhang at sinabi, sa ngayon, lahat ng nilalang sa mundo ay maaari lamang mabuhay at mamatay, paano magkakaroon ng anumang dahilan upang maging isang deserter? Ngumisi si Yefan, napakalalim at matuwid ni Master Yao, napakagaan ng loob ko. Kaagad na nagutos si Yao, ang lakas ng Diyos ng Espada ay kitang-kita sa lahat, at gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Huwag mong sisihin si Yao, pwede ka naman. Sa isang kisap mata, nagbago ang posisyon ni Yao. Kanina pa, bakit nakatayo ka pa dyan? Patayin ang lahat ng Underworld Bastards. Ipaghiganti ang Berding Patriarch. Pagkatapos ng iba, magmadali at lumaban, at isara ang natitirang Ghost Gate sa lalong madaling panahon. Maraming matatanda ng Qinglong ang nagmamadaling nagsimulang mag-utos, na gawin ang mga bagay ng nagmamadali. Di nagtagal, hindi kakaunti ang mga banal na hayop na natitira sa bundok Samero. Nang makita ang mga pagbabago sa ugali ng mga hayop, lahat ay natulala, ngunit ang mga babae ay lubos na ipinagmamalaki. Okay. Tinapik ni Ji Xuanyuan si Yefan sa balikat, mukhang sa susunod na pag-usapan ninyo ang espada, ang balo ay talagang hindi mo kalaban. Ang espada ay hindi isang buhay at kamatayang labanan, may pagkakataon ka pa, sabi ni Yefan. Kaunting pagkakataon. Pinaikit ni Ji Xuanyuan ang kanyang mga mata, bakit hindi mo ito subukan ngayon? Kabanata 3848 ang 7 banal na emperador. Kailan ba? Iniisip mo pa rin ang espada. Lumapit si Xuanov sa oras na ito at hinayla si Ji Xuanyuan palayo. Bagaman pansamantalang tumahimik ang panig ng banal na hayop, ang mahalagang problema ay kung paano i-save ang kawalan ng balanse ng yin at yang. Kung hindi matagumpay na may replicate ang Kaitian, gaano man karaming mga Divine Beast ang mayroon, ito ay magiging walang kabuluhan sa huli. Tumango si Jian Zizi, Mrs. Xuanub's the words are very true, Brother Yefan, you have made great progress this time, but you have a different understanding of Kaitian. Oo, totoo ang sinabi ni Yefan, ngunit hindi sapat ang lakas ko, at kailangan ko pang magsanay. Sa oras na ito, hindi madaling gumawa ng pansamantalang pagkukumpuni. Kung talagang huli na ang lahat, kahit nasubukan ko ang aking makakaya, susubukan ko. Malabo na naramdaman ni Yefan na kung siya ay bumagsak sa ika-6 na antas, dapat niyang maabot ang langit. Threshold. Gayunpaman, kung gaano siya katagal makakapit at kung gaano niya kayang buksan ang langit ay isa pang bagay. Mahigpit na sinabi ni Ji Xuanyuan, Brother Yefan, habang wala ka, personal na pinangunahan ng balo ang koponan at pumunta sa itaas na palapag. Inspection. Ngayon ay tila kahit na ang pinakamataas na 3 palapag ay may malaking bilang ng mga multo at hayop. Kami ay nag-iisa, at imposibleng sugpuin ang bawat palapag. Ang enerhiya ng yang ay ganap na naubos, at natatakot ako na ang mundo ay ganap na gumuho. Sa kasalukuyang bilis, maaaring wala ka pang 1 buwan.
Ngumiti ng mapait si Jane, ito lang ang pinaka-perpektong sitwasyon, ang susi ay sa ilang tao ang makakaligtas sa mundo bago bumagsak ang ikalimang asawa. Walang silbi ang mag-isip ng sobra. Ang magagawa natin ngayon ay bawasan ang lakas ng hukbo sa underworld hanggat maaari. Ilang buhay, bumantong hininga si Yandy. Tumango si Yefan, hindi na siya maaaring umikot sa pagpatay ng mga multo at hayop ngayon, makakapag-concentrate lang siya sa kanyang cultivation. Sa pagbabalik ni Nachio at Emperor Yan, nagpa siya si Jishuan Yuan na pamunuan ang koponan sa itaas na ikatlong palapag ng Juyuan. Ang mga banal na hayop ay nagpatuloy sa pagwawali sa ibabang tatlong palapag sa malaking sukat, habang ang mga taong nagsasaka ay sinubukang ipagpaliban ang kapangyarihan ng underworld hanggat maaari at makapasok sa underworld. Sa ganitong paraan, hindi bababasa ang hukbo ng mga lumang Diyos sa gitnang palapag ay hindi maaaring bawiin sa kalooban. Sinasamantala ang kataas-taasang sword intent ni Jishuan Yuan na hindi pinapansin ang mga katangian ng espasyo, ang kanilang grupo ay maaaring magkaroon ng mataas na kadaliang kumilos. Sinusuportahan din ito ni Yefan, ngunit ang problema ay napakadelikado kung makatagpo niya ang Taichu Demon Dragon at ang mga traidor na iyon tulad ni Naogi at Taki. Sa kabutihang palad, dahil sa mga dating kapritsyo ni Yefan, ginawa talaga ni Ayer ang Dragon Slayer alloy. Gamit ang mga mineral mula sa Mingquan, gumamit si Ayer ng particle cube para lumikha ng mga set ng alloy armors. Upang patunayan ang epekto, hinayaan din ni Ayer si Xiao Jin na i-spray ang dragon na yumangal sa loob ng 9 na araw upang subukan ang battle armor sa publiko. Nang makita ng lahat na talagang hindi natunaw ang halwang metal, medyo itim lang ito, at agad silang namangha. Sa kabilang banda, sa panig ng Shenlang clan, mayroong lahat ng uri ng iba't ibang panlasa, at pakiramdam nila ay medyo nagpapakumbaba. Nakakalungkot na dahil walang sapat na oras, at ang paggawa ng naturang battle armor ay nangangailangan ng maraming enerhiya at pisika, ilang tao lang muna ang maibibigay ni Ayer. Ngunit gayunpaman, nadama ni Jishuan Yuan at ng iba pa na mas malaki ang tsansa nilang manalo kapag nakatagpo nila ang mga dragon na iyon. Sa Yantian Ring, si Yefan ay abala sa paglilinang sa mahusay na porma sayon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yuan Jidan at ng World Tree, ang cultivation base ni Yefan ay tumataas ng husto. Si Ayer sa gilid ay tinulungan ni Wu Yesho, busy sa paggawa ng armor. Mabilis si Wu Yesho at maaaring makuha ang iba't ibang materyales sa mga kamay ni Ayer sa lalong madaling panahon. Kapag natapos na ang Ayer, ipapadala ito sa mga taong nangangailangan nito. Sa pagtingin sa natapos na Dragon Slayer alloy, nakaramdam din si Ayer ng kasiyahan para sa kanyang kontribusyon. Sayang, kung makakagawa ako ng ganyang halwang metal sa mundo, mas marami pa akong matutulungan, napabuntong hininga si El. Kapag si Sister Yunyao sa araw, tiyak na nakaimbento siya ng maraming kapaki-pakinabang na sandata at baluti. Kailangan mong magtiwala sa kanila, nakangiting sabi ni Wu Yeju. Napakunot ang noo ni Yefan nang marinig niyang nag-uusap ang mga babae. Hindi ko alam, kumusta na si Su Qingzu ngayon, at nasaan si Chu Yunyao. Sigurado ka ba na nandito ka na? Ang libingan ng ating mga ninuno, maaari ko pa bang aminin na ako ay mali? Sa pamumuno ni Patricia, pumasok si Chu Yunyao sa core area ng White God Clan Imperial Mausoleum. Nakita mo na ba ang 7 platinum statues? Buong pagmamalaking itinuro ni Patricia ang direksyon ng pintong kristal, iyan ang bayani sa kasaysayan ng ating Platinum Protoss, ang 7 Holy Emperors. Nasaksihan nila ang pinakamaluwalhating panahon ng ating Platinum Protoss. Si Chu Yunyao ay nagbigay ng walang tigil na, at tumingin sa paligid, naghahanap ng kung ano. Hoy, pwede bang mag-effort ka ng konti? Patricia rolled her eyes, sigurado ka, nandito talaga ang hidden master na sinabi mo. Kung gusto mo talaga ng master ng deity clan, dapat nasa secret palaces ka ng major royal family, tama ba? Binuksan ni Chu Yunyao ang energy detection device sa kanyang kamay, at sinabing, narinig ko rin ang tungkol dito, kaya kailangan kong i-verify ito. Sinong nagsabi sa iyo, napakahiwaga nito, mabuti tayong magkapatid, para sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Mabait silang magkapatid, mangyaring itigil ang pagtatalo. Malapit na silang makipagkumpetensya kay Xiaoyo. Sabi ni Chu Yunyao, at biglang tumakbo patungo sa mga baitang sa harapan. Sa isa sa mga entablado, may isang matandang angka ng Diyos na nakasuot ng kulay abong balabal, maputlang gininto ang buhok at mahabang balbas, na mukhang palpak. Ang matandang Protoss ay nagwawalis ng mga dahon gamit ang walis, ngunit tila hindi niya napansin na papalapit na ang dalawang babae. Matandang Ginoo, sino ka? Siya ang lolo ng tagapag-alaga ng mausoleum, na responsable sa araw-araw na paglilinis ng imperial na mausoleum. Sumunod si Patricia at nakangiting binati ang tagapag-alaga ng mausoleum, matagal nang hindi nagkita, lolo na tagapag-alaga ng mausoleum. Lumingon ang guardian ng mausoleum at nakita si Patricia, magiliw na tumango habang nakangiti, si Patricia pala. Prinsesa Tricia, magkakilala kayo? Tanong ni Chu Yunyao. Siyempre, nakikita ko siya noon sa mga sakripisyo. Bata pa lang ang tiyahin ko, nandito na ang matanda, Patricia said. Sumimangot si Chu Yunyao, pagkatapos ay pinaandar ang energy detector at sinimulang i-scan ang tagapag-alaga ng Nichu. Di ba, Yunyao, sa tingin mo ba ay hidden master ang lolo ng mausoleum guardian? Nakabasa ka na ba ng maraming nobela ng martial arts sa Earth? Tumawa si Patricia Pucci. Pagkatapos ng pagsubok, normal ang value na ipinapakita sa screen.
Nang makita ito ni Patricia, nagkibit-balikat siya at sinabing, nakita mo ba? Naiintindihan mo ang teknolohiya, at tiyak na mas tumpak ako kaysa sa iyo pagdating sa pagtingin sa paglilinang ng mga tao. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, tumingin sa kaliwat kanan, matanda, may iba pa ba rito? Ang tagapag-alaga ng libingan ay nakangiting nagsabi, ito ang imperial na mausoleum, kung mayroon man, ito ay ang mga ninuno ng Platinum Protoss. Yunyao, gusto talaga ng mga ninuno natin ng Platinum Protoss na magkaroon ng hidden powers. Ngayong may krisis sa mundo, matagal na akong sumulong. Kung hindi, tinitingnan mo ba ang iyong mga inapo at naghihintay na mamatay? Kaya sa tingin ko mali ang iyong impormasyon. Napakurap si Patricia sa Mausoleum Guardian, ganun ba? Lolo na tagabantay ng mausoleum. Napangiti si Mausoleum Keeper at tumango. Hindi ito pinansin ni Chu Yunyao at nagpatuloy sa paglalakad sa plaza ng Imperial Mausoleum. Pagdating niya sa rebulto ng 7 banal na emperador, si Chu Yunyao ay tumayo. Kabanata 3849 na huling beses. Bakit, sa wakas ay interesado ka na ba sa 7 Sacred Emperors ng ating Platinum Protoss? Lumapit si Patricia at tuwang-tuwang sinabi, nasa ibaba ang mga libingan ng 7 Sacred Emperors. Gusto mo bang ipakilala ko sila isa-isa? Nag-isip si Chu Yunyao, tumahimik sandali, at nagsabi, okay, magsimula tayo sa una sa kaliwa. May vision ka talaga. Agad na sinabi ni Patricia, ito ang ating Patricia. Ang founding God Emperor ng Ratini Royal Family, ang ninuno ni Auguste Saint Peridine. Kilala siya bilang pinuno ng 7 Sacred Emperors at ang pinakamakapangyarihan. Sa kanyang tuktok, ang lahat ng mga demonyong kaharian ay tanging ang maaaring humawak ng isang grupo ang maaaring hamarang sa hukbo ni August the Great. Makinig kang mabuti, ito ay isang God Emperor, hindi isang God Emperor, tanging ang mga tunay na umabot sa antas ng mga emperador na kinikilala ng lahat ng etnikong grupo ang tatawaging napakarangal. Kung gusto mong pag-usapan ang kapanganakan ng Diyos Emperor Augusta, ito ay boom! Dati. Maaaring magpatuloy si Patricia, isang high-energy ion cannon ang biglang lumitaw sa palad ni Chu Yunyao. Ngayon na ang Starfire Armor ay napabuti ng hindi mabilang na beses, ang kapangyarihan ng ion cannon na pinakawalan ay wala kahit sa bukas na kalangitan. Ang estatwa ng platinum na ito, bagamat napakalakas ng material, ay pinasabog pa rin sa isang butas. Tumili si Patricia, Chu Yunyao, anong ginagawa mo? Baliw ka. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Ito ay kawalang galang sa mga ninuno, ikaw. Ang ginawa mo naligaw ba ang eksperimento? Gusto mong subukan ang material na ito, hahanapin ko ito para sa iyo, at dumiretso ka sa rebulto. Paano mo gustong ipaliwanag ko ito sa angkan? Galit na nga si Patricia, kung hindi feelings are there, gusto niyang sampilan ang isang babae sa mukha. Kalmado ang mukha ni Chu Yunyao, at sinabi niya, kawalang galang na panatilihin ang rebultong ito. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Patricia. Isang Diyos na emperador na halatang hindi patay, ngunit nagtayo ka ng isang rebulto at isang libingan. Hindi ba iyon ang pagsusumpa sa kanya hanggang sa kamatayan? Malumanay na sabi ni Chu Yunyao, ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang tahimik na tagapag-alaga ng mausoleum sa likod. Ano sa tingin mo, God Emperor August? Nagulat si Patricia, napalingon bigla, at napatingin sa guardian ng mausoleum. Ikaw, anong tawag mo sa kanya? Nanlaki ang mga mata ni Patricia, sinabi mo na ang lolo ng tagapag-alaga ng mausoleum ay ninuno ni August. Maingat niyang natukoy at nakita niya na sa balangkas ng kanyang mukha, ito ay katulad ng isang estatwa. Pero, baliw pa rin ang tingin niya. Kung August ang guardian ng mausoleum, bakit hindi nalaman ng lahat sa lahat ng dynasties? Ang tagapag-alaga ng mausoleum ay nanatiling kalmado, at magiliw ng umiti, Miss, bakit mo nasabi iyan? Itinuro ni Chu Yunyao ang mga estatwa at sinabing, ang unang bagay na pumukaw sa aking hinala ay ang alikabok sa mga rebulto. Sa 7 banal na emperador, ang rebulto lamang ni August ang may pinakamaraming alikabok, at masasabing hindi pa ito nalilinis ng seryoso. Isang mausoleum na walang kabuluhan, natural na hindi nangangailangan ng paglilinis, at na gustong panasan ang kanyang sariling larawan. Paano kung panasan ito? Huminto sandali si Chu Yunyao, pagkatapos ay muling nagsabi, bukod dito, mayroon lamang isang tagapag-alaga ng mausoleum sa loob at labas ng Platinum Emperor Mausoleum, na kakaiba sa sarili nito. Dahil ang pinakadakila sa Platinum Protoss ay inilibing dito ang mga maharlikang pamilya na kabilang sa pamilya ay dapat na mahigpit na bantayan. Ang isang bantay sa mausoleum ay maaaring magbantay sa loob ng 10,000 taon, at ang Platinum Protoss mismo ay walang muwang na mag-iisip na ang ibang mga bastos na natatakot sa reputasyon ng Platinum Protoss. Hindi ka ba nangangahas na pagnakawan ng libingan? Higit pa rito, pagkatapos na agawin ng Gun King ang trono, ang reputasyon ng Platinum Protoss ay dapat na bumagsak, at ang libingan ng emperador ay ligtas pa rin, na lubhang kakaiba. Matapos pakinggan si Patricia, sumimangot siya at sinabing, umaasa ka lang sa mga hula na ito, hulaan mo na ito ang ninuno ni August. Umiling si Chu Yunyao, ngayon lang, nakagawa ako ng siyentipikong paghahambing ng mga mukha ng mausoleum at ng rebulto sa pamamagitan ng computer. At pagkatapos sa internet, hinanap ko ang lahat ng larawan ng God Emperor August. Match degree, kasing taas ng higit sa 75%.
Biglang napagtanto ni Patricia na nakatayo lang si Chu Yunyao, kaya tahimik niyang pinapakilos ang computer para magsagawa ng data analysis. Talaga. Si Patricia ay tumingin sa Mausoleum Watcher nang may pagtataka, ikaw talaga si God Emperor Augusta. Ang saglit na kumikislap ang mga mata ng tagamasid ng Mausoleum, at bahagyang bumantong hininga, talagang hindi ito naaayon sa panahon. Hindi ko inaasahan. Ikaw, isang taong walang cultivation, ay talagang nakikita sa pamamagitan ng pagkakakilanlan ng matandang ito. Napabuntong hininga si Patricia, nanginginig ang anit, at natulala. Maya-maya, lumuhad siya para sumaludo. Patricia Saint, bago pa niya matapos ang pagsasalita, itinaas na siya ni August gamit ang isang kamay. Bumangon ka na, hindi na kailangan, nakangiting sabi ni August. Si Patricia ay nasa sabik at hindi magkatugma, Ancestor. Ancestor, iginagalang kita mula pa noong bata ako, at marami na akong nabasang libro na isinulat mo. Mga aklat. Tumawa si August, pinakaayaw kong kagatin si Wenju sa buhay ko. Mga salita, paanong may natitira pang mga libro? Tapos, iyong mga libro sa royal family na pinirmahan mo. Baka nakapirma ang pangalan ng matanda, papayag ka bang basahin ito? Sabi ni August. Gustong umiyak ni Patricia na walang luha, parang may natama na maliit na pamaypay. Sa sandaling ito, biglang yumuko si Chu Yunyao ng kanyang ulo, paumanhin, Mr. August, nagsinungaling ako sa iyo, ngunit talagang walang magawa. Oh, anong ibig mong sabihin? Nagtataka si August. Wala talaga akong nakitang tumpak na larawan mo, dahil matagal ka nang patay. At saka, 80% lang talaga ang tugma ng itsura at estatwa mo. Sinadya ko lang na exaggerate at sinabing 9.50%. Natigilan si August, at nasuffocate si Patricia. Ang Chu Yunyao na ito ay maaari ding malinlang. Hahaha. Biglang tumawa si August, ang matandang ito ay nabuhay ng ilang panahon, ngunit siya ay nalinlang ng iyong maliit na babae. Haha, okay lang kung hindi mo sisihin, ngumiti si Chu Yunyao. Nagtataka na tanong ni Patricia, Ancestor, binabantayan mo na ba ang libingan dito mula nang ikaw ay bumaba? Naninirahan ako sa pag-iisa, ngunit sa loob ng isang taon, nakakita ako ng ilang mga bandido na pumasok dito upang nakawin ang mga kayamanan ng aking pamilya. Matapos ang pagbaril, ang emperador sa oras na iyon ay hindi natuklasan ang pagkakakilanlan ng matanda, at inirekomenda ng matanda ang kanyang sarili na maging tagapag-alaga ng mausoleum. Ipakita ang mausoleum sa iyong mga inapo, at makita ang mga bagong silang na bata sa panahon ng mga sakripisyo. Isang kasiyahan. Nakangiting sabi ni August. Tapos ang tagal mo na, wala bang nakakakilala sa'yo? Tanong ni Patricia. Siyempre meron. Tumanggo si August. Kung gayon, bakit walang nagbanggit nito? Biglang sabi ni Patricia. Walang sabing tumawa si August. Dahil ayaw ilantad ng mga nasa kapangyarihan, sabi ni Chu Yunyao sa gilid, kung ang pinuno ng 7 banal na emperador ay nabubuhay pa, ang mga inapo ba ng mga emperador ng Diyos ay bababa sa pwesto? Biglang napagtanto ni Patricia, oo, kung buhay pa si Augustus God Emperor Tae, sino pa ang may lakas ng loob na maging God Emperor? Kaya naman, kahit na nalaman niya talaga ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang matanda, ang mga pinuno ng mga nagdaang dinastiya ay magpapanggap pa rin na bobo. You little girl, you really very smart. Maihahambing ka sa huling dumating, tumanggo si August. Huling pagkakataon. Nag-isip sandali si Chu Yunyao, Su Qingzo. Tumanggo si August. Pinaikit ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata, dam. Hindi man lang nila sinabi sa akin. Masyadong tamad na mag-alala, diretsyong sinabi ni Chu Yunyao sa punto, God Emperor August, dapat mong malaman ang aking intensyon. Sana. Tumanggi ako. Bago pa matapos magsalita si Chu Yunyao, sumagot na ang Mausoleum Guardian. Kabanata 3850 sino ang nagpatanda nito? Bakit? Bago pa makapagtanong si Chu Yunyao, hindi may paliwanag na nagtanong si Patricia sa gilid. Ancestor, may puso ka bang makita na hindi mabilang na mga protos ang pinatay ng mga halimaw sa underworld sa bandang huli? Ngumiti ang tagapangalaga ng mausoleum at sinabing, una sa lahat, may isang bagay na dapat mong maunawaan, kahit ako ito, hindi ko mapigilan ang pagbagsak ng ikalimang asawa, wala akong kakayahan. Ngunit mabibili mo kami ng oras, at least makakapagligtas ka ng maraming tao sa digmaan. Sabi ni Chu Yunyao. Ang tagapag-alaga ng mausoleum ay bumantong hininga, munting babae. Ako ay matanda na, hindi ang aking katawan ang matanda, ngunit ang aking puso, na matanda na. Pagkasabi noon ay naglakad ang guardian ng mausoleum papunta sa sirang bato. Upang simulan ang paglilinis. Terena, hayaan mong tumakbo ka nang wala. Hindi sinasadyang sinabi ni Patricia, ikaw ang Diyos Emperor August. Ang pinakadakilang bayani ng ating Platinum Protoss, ang pinuno ng 7 banal na emperador, napakaraming mga inapo ni Protoss, lahat sila ay nagtuturing sa iyo bilang kanilang pananampalataya, mayroon ka ba talagang puso na hayaan silang mamatay sa trahedya? Tumalikod si August at nakangiting sinabi, anak, sana ay maayos ka. Kung gayon bakit? Ngunit, binago ni August ang usapan at sinabing, sana ay maayos ka, hindi ibig sabihin na kailangan kitang protektahan sa lahat ng oras. Ang isang henerasyon ay may misyon para sa isang henerasyon. Kaming mga matatandang tao, ang pagkamatay ng kamatayan, lahat ay minamaliit. Tulad ng minsang isinuko namin ang kapangyarihan sa aming mga kamay, ang tronong inuupuan namin,
sa inyong mga susunod na henerasyon, ibinigay namin ang higit pa sa katayuan at kapangyarihan. Ito ay higit na responsibilidad at responsibilidad, naiintindihan mo ba? Nagniningning ang mga mata ni Patricia. Siyempre naiintindihan niya, ngunit hanggang sa sandaling ito ay alam niya na. Napakabigat ng pasanin sa kanyang mga balikat. Isang henerasyon. May henerasyong dapat gawin. Saglit na bamulong si Chu Yunyao, pagkatapos ay tumango, I see, Palm. Tumalikod na lang siya at naglakad palayo. Walang magawa si Patricia, kaya kinailangan niyang sundin ang royal etiquette sa mga gwardya ng mausoleum, at pagkatapos ay mabilis na sumunod. Nang makalayo na ang dalawang babae, tiningnan ng gwardya ng mausoleum ang mga nilinis na mga basura. Kasabay ng pagkumpas ng kanyang kamay, lumipad ang mga basura sa butas ng inukit na bato. Isang pagsabog ng platinum light ang kumislap, at bumalik sa normal ang estatwa ng bato. Sa kabilang banda, habang pabalik sa teleportation formation, nakita ni Patricia na tahimik si Chu Yunyao, at hindi siya komportable. Paumanhin dahil hindi ako nakakatulong, paumanhin ni Patricia. Hanapin mo na lang, sabi ni Chu Yunyao. Ngunit ang mga ninuno ni August ay halatang ayaw lumabas ng bundok. Siya ay isang Panginoon ng mundo, dapat talaga niyang tingnan ang lahat, mapait na ngumiti si Patricia. Meron ba? Sinabi ni Chu Yunyao, hindi ba niya sinabi na ang isang henerasyon ay may misyon para sa isang henerasyon? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ito isang pagtanggi? Pagtataka ni Patricia. Sa tingin niya, ang kasalukuyang krisis ng ikalimang asawa ay kabilang sa ating henerasyon at kailangang lutisin. Kung gayon kailangan ko lang patunayan na problema rin ito ng kanilang henerasyon, hindi pa ba sapat? Sabi ni Chu Yunyao. Natarante si Patricia, paano ito patunayan? Kumislap ang mga mata ni Chu Yunyao, magkakaroon ng paraan. Dahil matandang lalaki ito, kailangan kong bumawi sa kasaysayan. Agad na bumalik ang dalawa sa Human Alliance. Pagkapasok niya sa opisina, si Nayan Rujao ay nagmamadaling nagpadala ng video kay Chu Yunyao. Yunyao, ito ay mula sa hipag ni Hongmeng na si Xiao Wang. Nag-aalalang sinabi ni Nayan Rujao, napakaraming gaps ng sabay-sabay, tila hindi nila ito maitatago. Binaliktad ni Chu Yunyao ang video at sinabing, maaga o huli ay hindi nila ito maitatago, hayaan silang gumawa hanggat maaari ayon sa plano. Kontrolin ito. Yun lang. Hindi ba dapat magpulong kayo para pag-usapan kung paano ito haharapin? Tanong ni Nayan Rujao. Hinihiling mo kina Wanqing at Ling Yi na magpadala pa ng ilang chaos antibodies. May hahanapin ako kay Prince Gao, nasaan na? Hinahanap mo si Prince Gao. Nasa bansa pa, ang gulo kanina. Okay lang din. Kailangan mong kontakin ito, o hayaan itong dumating, sino ang hahayaang tumanda ito? Nakasagot na ba si Miss Chu Yunyao? Hongmeng, sa loob ng Jiu Shangtian Palasyo. Sunod-sunod na tinanong ng grupo ng mga executive ng Hongmeng si Xiao Wang. Sa pag-alis ni Feng Jishao, si Feng Yunsan ang pumalit. Ang manipis at patay na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Bagamat may kaiyahiyang nakaraan si Jiu Shangtia Ingong, ngunit nandoon pa rin sina Feng Yansan, Ji Liuhei at Qi Sanchuan, kaya hindi ito mahuhulog. Ngayon, isang grupo ng mga matatandang Hongmeng ay nagpupulong din dito upang pag-usapan. Tumugon, tumingin si Xiao Wang sa telepono na may kakaibang ekspresyon. Anong sabi niya? Patuloy na ilihim ito. O gawin ito ng direkta? Tanong ni Zhou Hankong. Walang magawang ngumiti si Xiao Wang, hiniling niya sa mga tao na magpadala ng higit pang chaos antibodies, at pagkatapos ay hayaan nating malaman ito. Ano? Oras na para ipadala ang mga bote ng potion na iyon. Ito kumpara kay Miss Su, mas malala pa si Miss Chu, at parang hindi na niya alam kung ano ang gagawin, bamantong hininga ang isang elder. Ngayon hindi lamang sa Hongmeng, ngunit sa ilalim ng Zinman, Kunmen at Zhenmen, nagkaroon ng sunod-sunod na bitek. Palaki ng palaki ang lugar ng Yinchi, at sunod-sunod na umuusbong ang mga halimaw na binago ni Yinchi. Maraming monghe sa ibaba ng Agus. Na-recruit na tayo. Kung kumalat ang gulat, hindi na natin kailangang hintayin ang opisyal na labanan, babagsak na ang ating panig. Bagaman si Miss Chu ay ang kanang braso ng Diyos ng Espada. Ngunit hindi siya isang magsasaka pagkatapos ng lahat. Hindi ko lubos na naiintindihan. Ang mga matatanda mula sa lahat ng panig ay umiling at bamantong hininga, ang Diyos ng Espada at ang kanyang asawa ay wala roon, at ang mundo ay nakaranas lamang ng shuffle, ngunit ang pagharap sa napakalaking kaaway, ito ay mas malala. Dahil hindi alam ni Miss Chu kung ano ang gagawin, kung gayon hindi natin kailangang mahiya, gawin na lang natin. Malamig na bamantong hininga si Zhou Hankong, kanina ko pa iniisip na makilala ang mga halimaw na ito sa ilalim ng mundo. Sige, maghihintay muna ako. Pumunta ka sa entrance ng Juyuan at alamin kung ano ang totoo. Matapos magkaroon ng kasunduan ang mga master, agad nilang naramdaman ang bitek sa Juyuan. Ang lupain dito ay komplikado, at ngayon ang yin ay umaapaw, at ito ay mas hindi nakikita. Sa sandaling makapasok sila sa pagkubkob, mabilis na inikot ng mga monghe ang kanilang mga base ng paglilinang upang labanan ang Yinchi. Nasa unahan si Xiao Wang, nangunguna sa karamihan, ngunit napakakinis nito. Ancestor Wang, hindi ko akalain na pamilyar ka sa lupain dito. Baka madalas kang pumunta dito. Tanong agad ng isang matanda. Kinagat ni Xiao Wang ang kanyang mapupulang labi, oo. Kung tutusin, ito ang pinakamalapit sa asawa ko. Sandaling napabuntong hininga ang mga matatanda.
Bagamat kakaiba ang pribadong buhay ng babaeng ito, bilib siya kay Jane Zizai. Sa sandaling ito, sa itim na ambon sa unahan, maraming pangit na multo at hayop ang sumalakay sa isang grupo ng mga primordial cultivator. Hindi makapasok si Juyuan, ngunit pagkatapos gumamit ng espesyal na teknolohiya ang matandang Diyos para buksan ang mga bitik isa-isa, patuloy na umapaw ang Yin Qi. Ang buhay ay hindi maaaring lumabas, ngunit ang enerhiya ay hindi apektado sa anumang paraan, tulad ng isang magulong ilog na nag-uugnay sa dalawang poste. Ang mga purong enerhiyang multo at hayop na ito ay walang anumang karunungan, ngunit ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi masama. Ang mga ito ay hindi lamang magdulot ng isang nakamamatay na banta sa buhay sa mundo ng Yang, ngunit gagawin din ng Yin Qi na mas mabilis at mas mabilis. At kung mas maraming buhay na nilalang ang namamatay sa mundo, mas dadami ang mga multo at hayop. Masasamang demonyo, pagbigyan mo ako. Nanguna si Zhou Hankong, nagmamadaling lumabas at itinapon ang kapangyarihan ni Xuanming, at lumakas ang hanging yelo. Bagamat kakaiba ang pribadong buhay ng babaeng ito, bilib siya kay Jane Zizai. Sa sandaling ito, sa itim na ambon sa unahan, maraming pangit na multo at hayop ang sumalakay sa isang grupo ng mga primordial cultivator. Hindi makapasok si Juyuan, ngunit pagkatapos gumamit ng espesyal na teknolohiya ang matandang Diyos para buksan ang mga bitik isa-isa, patuloy na umapaw ang Yin Qi. Ang buhay ay hindi maaaring lumabas, ngunit ang enerhiya ay hindi apektado sa anumang paraan, tulad ng isang magulong ilog na nag-uugnay sa dalawang poste. Ang mga purong enerhiyang multo at hayop na ito ay walang anumang karunungan, ngunit ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi masama. Ang mga ito ay hindi lamang magdulot ng isang nakamamatay na banta sa buhay sa mundo ng Yang, ngunit gagawin din ng Yin Qi na mas mabilis at mas mabilis. At kung mas maraming buhay na nilalang ang namamatay sa mundo, mas dadami ang mga multo at hayop. Masasamang demonyo, pagbigyan mo ako. Nanguna si Zhou Hankong, nagmamadaling lumabas at itinapon ang kapangyarihan ni Xuanming, at lumakas ang hanging yelo. Bagamat ang kapangyarihan ng Xuanming ay hindi gaanong nakagawa ng pinsala sa mga multo at hayop, pagkatapos ng lahat, mayroong isang malaking agwat sa paglilinang, at ang dalawang multo at hayop ay direkta pa ring nadurog. Gayunpaman, ang sumisipol na enerhiya ng Yin ay nagpang-inag kay Zhou Hankong at umubo ng isang subo ng itim na dugo. Nagmamadali niyang pinatakbo ang kanyang paglilinang at uminom ng isang espiritual na tableta, na nagpabuti nito ng kaunti. Ang mga matatanda sa likod ay namutla lahat. Elder Zhou Hankong, kumusta ka? Sa iyong cultivation level, hindi mo man lang mahawakan ng Yin Qi ng halimaw. Seryoso ang mukha ni Zhou Hankong, ang Yin Qi na ito ay talagang hindi komportable, kahit na hindi ito malakas, ito ay isang drama lamang. Walang kapantay na lason. Habang nagsasalita siya, bigla niyang nakita ang isang dosenang ghost beast na umuungal sa kanyang harapan. Oops! Sensitive kaya sila sa amoy ng dugo. Bago niya matapos ang mga salita, nakita niyang lumipad si Feng Yunsan, at sa isang nakakapasong apoy, lahat ng 12-dosenang mga multo at mga hayop ay nasunog sa lupa. Ang sumasabog na Yin Qi shockwave ay dumaan sa katawan ni Feng Yunsan, ngunit hindi siya gaanong nag-react. Yunsan, kailan lumaki ng husto ang antas ng iyong paglilinang? Maaaring ito ay dugo ng dragon, lalo na ang pagpigil sa Yin Qi na ito. Ang mukha ni Zhou Hankong ay nahihiya, at ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Lumingon si Feng Yunsan at tumingin sa lahat ng may kaina-hinala, maaari bang? Hindi mo pa natama ng chaos antibody na ipinadala ni Miss Chu. Nagkatinginan ng isang grupo ng matatanda at nakita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.